120,000 taon and bonus. Biglang naging 6,000. Pagkatapos umalis sa trabaho, naguluhan ang buong kumpanya. Masaya ang pakikipagtulungan. Ginoong Few, bakit ka gumastos ng 40 milyon para sa pamumuhunan sa mga pangarap? Itong maliit na kumpanya na hindi kilala. Ginoong Few. Tama, Ginoong Few. Dahil, gusto ko ang malaking tao na nasa paggawa ng mga pangarap. Ginoong Few, maaari mo bang sabihin kung sino siya? Maaari ko lamang sabihin. Ang apelyido niya ay Chen. Wala nang ibang maibabahagi. Tingnan mo. Talagang si Ate Chen Yang. Kaya niyang makuha ang ganitong malaking proyekto. Walang nagtataka. Ang paboritong laro ng Ginoong Few na gamer. Sino kaya ang tinutukoy? Ikaw ba yan, Yang Jay? Humahanga ako sa iyo. Kaunti lang ang mga taong kayang gumawa ng laro gamit ang Unreal Engine 5. Taos puso kitang inaanyayahan na sumali sa Fenghe Group. Basta't nais mo, bukas ang pintuan ng Fenghe. Palaging nakabukas para sa iyo. Hindi pa rin. Maganda ang kumpanya ngayon. At saka, ang bagong laro ay aking 3 taong pagsisikap. Hindi ko may iwanan ito ng ganun-ganun lang. Baka naman nagretiro ng 3 taon. Pero nandyan pa rin sa mga nangungunang mobile games sa bansa. Diyos ng Udvance Chon. Paano naman mangyayari? Huwag mong dalhin ang idol mo dito. Diyos ng Udvance Chon. Paano kaya sa kumpanya namin? Sige na. Pero, malaki ang nagawa ni Chen Yang sa pagkakataong ito. Siguradong hindi mawawala ang bonus. Akala ko, kahit 120,000 na siguro. Master, kaya ko rin namang magkaroon ng ganoon kalaki. Sana makakuha rin ng bonus. Huwag kang mag-alala. May 1 piraso kang makakain dahil sa master. Tiyak na hindi ito mababawasan. 1 mangkok ng sabaw na inumin mo. Sa oras na iyon, hati tayo sa bonus. Salamat, guro. Sino ang maniniwala? Gusto lang niyang ipagyabang sa harap ko. Sabi ay 120,000. Bakit naging 6,000 na? Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari na napakadali? Bumagsak na ang langit. Ginoong Wang, paki-explain ng maayos. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ito kasi, ito ay desisyon ng kumpanya. Wala akong magagawa. Desisyon ng kumpanya ito. Nakasulat ng malinaw sa kontrata. Ang bonus ko ay 3% ng netong kita ng bagong laro. Eksaktong 120,000. Hindi ito masyado. Ngayon ay 6,000. Pagtawag sa mga pulubi. Paano ka makipag-usap? Dapat mong bigyang pansin ang iyong mga salita. Pangkalahatang pagsusuri ng kumpanya. Naniniwala na ang iyong proyekto ay hindi kasing mahalaga ng iyong iniisip. Maaari kitang bigyan ng 60,000. Ito ay isang pagkilala sa iyong pagsisikap. Isang uri ng pagtanggap na, Ginoong Wang. Saan napunta ang 114,000? Nasaan ito? Si Xiao Chen. Ang batang ito. Tama ba? Dapat mas malayo ang iyong pananaw. Huwag laging tumutok sa kasalukuyan. Mga maliit na kita. Tama ba? Malaki na ang saklaw ng kumpanya ngayon. Maraming mga lugar na kailangan gumastos. Bilang isang pangunahing empleyado ng kumpanya, dapat kang tumulong sa kumpanya. Kailangan may pangkalahatang pananaw. Tama ba? At saka, isang manggagawa. Kapag umalis sa kumpanya, wala kang halaga. Sasabihin ko na lang ng masakit. Kung kaya mo, hawakan ang 60,000 piso at magpatuloy. Kung hindi mo kayang gawin, iligpit ang mga bagay at umalis. Ako lang ang marunong sa teknolohiya ng Unreal Engine 5. Kung aalis ako, walang sinuman ang makakapagpatuloy. Kung may mga epekto sa hinaharap, sa pakikipagtulungan ng kumpanya, ang mga kahihinatnan na ito, kaya mo bang tiisin? Pagdating ng panahon, huwag kang humingi sa akin na bumalik sa kumpanya. Hindi ko kayang tiisin. Sobra naman ang pagtingin mo sa sarili mo. Sasabihin ko sa iyo, matagal ko nang naisip ito. Pinili na ang hahawak nito. Pasok na kayo. Chu-chu. Bakit ikaw? Ako. Ipapahayag ko na. Simula ngayon. Chu-chu. Siya ang bagong pinuno ng proyekto. Chen Chachu. Ikaw ang aking sariling alagad. Naglakas loob kang magtaksil sa akin. Guro. Ginagawa ko ito. Para sa iyong kabutihan. Ayaw mo na. Hindi naman pwedeng hayaan na lang silang tumigil din. Bukod pa rito, ang bagong laro ay naging 3 taon mong pagsisikap. Hindi ka rin makapagpigil na makita itong masunog.
Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng lahat. Tingnan mo, mas mataas ang kamalayan ni Chochu kaysa sa'yo. Kaya kung ganito, si Chochu ang magiging responsable. Ikaw na lang ang magbitiw at tumulong na lang. Mag-aral ka pa ng mabuti sa kanila. Ginoong Wang, hindi ito maganda, di ba? Natatakot ako. Hindi rin papayag ang guro. Hindi pumapayag. Kaya't aalis na lang. Hindi na kailangan. Ganitong kumpanya, ganitong kuponan, ay hindi na kailangan. Mag-resign na lang ako. Ginoong Wang. Guro, masyado siyang sakin. 6,000 ganitong bonus. Hindi pa siya kontento. Hindi katulad ko. Hindi siya makikipag-usap sa presyo. Mas maunawain ka talaga. Pero sa tingin ko, ngayon talagang hindi matanggap ni Chen Yang ito. Kailangan mong bantayan siya ng mabuti. Huwag siyang hayaang makipag-ugnayan kay Feng He. Huwag din siyang hayaang makagawa ng kung ano-ano. Huwag siyang hayaang magkaproblema. Nakakaapekto sa progreso ng proyekto. Kung magagawa ito ng maayos, yung isa, 2 milyong bonus. Mapupunta sa'yo. Salamat, Ginoong Wang. Naiintindihan ko na. Sister Yang, anong nangyari? May nangyari bang masama? Masyadong kaunti ang bonus ng kumpanya. Nag-resign na ako. Ano na ang mangyayari sa bagong laro? Ikaw lang ang may kaalaman sa teknolohiyang iyon. Hindi pwedeng walang ikaw ang kumpanya. May ibang tao na ako sa bagong laro ng kumpanya. Magtrabaho kayong dalawa ng maayos. Sino yan? Guro. Guro, talagang aalis ka na ba? Alam ko, hindi mo pa rin ako pinatawad. Sa tingin mo, ninakaw ko ang proyekto mo. Wala akong magagawa tungkol dito. Ito ang inatas ni Ginoong Wang. Hindi ko rin maiiwasan. Chen Chochu, huwag kang mag-arte dito. Ikaw ang umangat sa aking likod. Ngayon, nag-aakto ka ng kawawa para makakuha ng simpatsya. Hindi mo ba ito nakakadiri? Guro, ano nang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Huwag mong harangan ang daan ko. Mumumumumumu. Ayos ka lang ba? Chen Yang, naging baligtad ka na, Sa loob, nilalabanan mo ang mga leader. Sa labas, inaapi mo ang mga katrabaho. Paano nagkaroon ang kumpanya ng tao? May ganitong masamang ugali. Ngayon, formal kitang sinasabihan na ikaw ay tinatanggal. Dati, kasi, hindi ko na rin balak na panatilihin. Pero sabihin ko na ng maaga, kung sakaling may problema, ang kumpanya sa hinaharap, huwag niyong ako hanapin. Kayong dalawa, huwag kayong magsisi. Magsisi. Akala mo sino ka? Wala akong mga salitang iyon sa diksyonaryo ko. Kaya naman labis na si Chochu. Sobrang labis na talaga. Ang mga namumuhunan. Sa wakas, si Yang Jai ang pumirma. Hindi naman. Sabi ni Ginoong Fu. Dahil yun, gusto niya ang larong mayaman. Na nag-invest lang. Sa kumpanya natin. Sino ang mayaman sa laro? Sinabi ni Ginoong Fu na apelyido niya ay Chen. Hindi ikaw, di ba? Chochu. Hindi naman siya ganun kagaling. Wala. Wala. LT. Maghanda na ng sasakyan. Pumunta sa coffee shop sa ilalim ng Dream Company. Pero Gino Fu. Pero Gino Chuan. Ikaw at ang kumpanya sa ibang bansa. May isang video collaboration meeting. At kailangan din nating pag-usapan ang quarterly ng ating kumpanya. Kailangan nating ipagpaliban ang lahat. Ngunit ang overseas partner ay nag-adjust na ng time zone. Kung ikaw ay biglang magka-cancel, maaaring makaapekto ito sa ating collaboration. At lumikha ng mga pangarap nito. Maliit lang na kumpanya. Iba siya. Para sa akin, siya ay nagkakahalaga ng bilyon. Binabati kita. Sa wakas ay nakalabas ka na sa dagat ng paghihirap. Mga kumpanyang katulad ng lumikha ng mga pangarap ay hindi na kailangan. Ano ang mga plano mo sa likod? Wala pang naisip. Sa mga nakaraang araw, talagang pagod na pagod ako. Ngayon, gusto ko lang magpahinga. Tungkol sa mga susunod na bagay, isipin ko na lang ng dahan-dahan. Kung hindi mo pa naisip ng mabuti, narito ang mungkahi ko. Mag-invest ako sa iyo. Magtatayo tayo ng sarili mong kumpanya. Kondo, lugar ng opisina, mga yaman ng koponan. Maaari kong ibigay ang lahat. Ikaw na lang ang kailangang mga siwa sa proyekto. Lahat ng papel. Ikaw ang magtatakda. Ano sa tingin mo? Ginoong Fu, totoo ba ang sinasabi ninyo? Napakabigla naman nito. Hindi ako kailanman gumagawa ng mga bagay na hindi ko tiyak. Invest sa Diyos ng Forgetting River. Nakakatiyak ako
Siyempre, kung ayaw mong magsimula agad, walang problema. Hintayin mong makapagpahinga ka muna. Pag-usapan pa natin ang mga detalye. Muling naging masaya ang pakikipagtulungan, Ginoo Fu. Masaya ang pakikipagtulungan. Sige na, puntahan natin ang Dream Making Company. Hindi ka ba uwi sa kumpanya? Ginoo Fu. Sandali lang ako. Ginoong Wang. Anong nangyari? Katatapos ng tumawag ng mamumuhunan. Sabi niya gusto niyang tingnan ang progreso ng bagong laro. Kailangan mong magbigay ng magandang ulat sa akin. Mag-iwan ng magandang impresyon sa kanila. Gagawin ko po, Ginoong Wang. Ginoong Fu. Sa kasalukuyan, ang proyekto ay natapos na ang paunang paghahanda. Inaasahang tatagal ng 6 na buwan. Kabuang budget ay kukontrolin sa loob ng 38 milyong yuan. Para sa mga susunod na hakbang, ay pagtutuunan din ng pansin ang teknolohiyang pananaliksik at pag-aaral ng merkado. Narinig ko na pinalitan na ang project leader ng bagong laro. Gusto kong tanungin ang bagong leader. Ang proyekto ay tatagal ng 6 na buwan. At ang pangunahing teknolohiya ay i-develop. Sa ilang yugto, bawat yugto, ano ang mga pamantayan sa pagtanggap? Pagsasaliksik ng pangunahing teknolohiya, nahati sa 3 yugto. Tungkol sa mga pamantayan ng paghahatid, nasa proseso pa kami ng pagpapino. Mabilis naming makukumpirma ito. Ginoong Wang, ikaw na bagong namumuno. Kahit ang pinakapangunahing tanong, hindi masagot ang lahat. Paano masisiguro na maipagpapatuloy ng maayos ang proyekto? Kailangan kong muling pag-isipan. Kung sulit pa bang ilaan ko ang aking puhunan dito? Huwag naman, Ginoo Fu. Yung, paano po ninyo nalaman? Sa loob ng kumpanya namin, may mga bagay na may nagsabi sa iyo. May tao ba ang nagsabi sa iyo? Yung taong iyon tiyak na, nang udyok sa inyo. Walang nagsabi sa akin. Nalaman ko lang na hindi talaga karapat-dapat ang proyektong ito na pag-investan. Kaya't ako'y mag-withdraw. Ginoong Fu. Ano ang gagawin natin? Bakit bigla namang nag-withdraw ang investor na ito? Kahit na gusto ng master na kunin muli ang proyekto, hindi pwedeng gumamit ng ganitong kasuklam-suklam at bastos na paraan. Chen Yang. Alam ko na siya yun. Huwag muna nating alalahanin si Chen Yang. Kung aalisin ni Ginoong Fu ang pondo, tapos na ang bagong laro natin. Ang kumpanya ay may isang Ginoong Fu na talagang paborito, na malaking tao sa laro, di ba? Sino siya? Pumunta ka at ipagawa sa kanya kay Ginoong Fu. Pakiusap na. Sino pa ba? Siyempre si Chachu. Ay, Chachu. Hindi ko akalain na ikaw pala. Ang paborito ng Ginoong Fu na gaming expert. Ganun ba? Tulungan mo ang kumpanya na ayusin ang mga mamumuhunan. Yung 120,000 premyo ay para sa'yo. Pupunta na ako ngayon para humingi kay Ginoong Fu. Narinig kong umatras ka sa Zaomeng. Salamat sa pagtulong sa akin na maipahayag ito. Makipagtulungan sa'yo. Siyempre, kailangan magpakita ng sinseridad. Bukas ng hapon sa coffee shop. Mag-usap tayo ng detalyado tungkol sa kolaborasyon. Ginoong Fu, bakit mas nag-aalala ka pa kaysa sa akin? Sa proyekto na nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong 8. Siyempre, kailangang mag-alala. Asistente Lin, pumunta sa mall. Hindi ba, Ginoong Fu? May meeting ka pa mamaya. Wala na. Mas kailangan niya. Siguradong magiging masaya siya kapag nakita ang pinakabago na Apple computer. Talagang magiging masaya siya. Sige, ikaw ang bahala. Anong malaking tao? Kahit si Ginoong Fu ay ganito kaimportante. Kung kaya kong maayos na maipaglingkod ang mahal na bisita kay Ginoong Fu, tiyak na bawiin ni Ginoong Fu ang kanyang pag-atras sa pondo. Ginoong Fu ay tiyak na magbabalik ng kanyang pondo. Magandang araw. Ano po ang nais niyong order? Magkano po ito? Ito ay 14,999. Maaari bang bawasan ang presyo? Ito ay tunay na produkto. Tatak na produkto. Hindi ka bibili. Huwag akong istorbohin habang nagnenegosyo. Huwag umalis. Bibili ako, bibili ako. Pupunta ako para kunin ito para sa iyo. Walang anuman. Basta't maayos na maipagluto si Ginoong Fu ng mga mahalagang bisita. Ang perang ito, mababalik din sa huli. Ginoong Wang, maging kampante ka. Basta't mapalugod ang ating kasosyo. Siguradong muling mag-invest si Ginoong Fu. Chen Yang, sino ang nagpasok sa'yo dito? Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Magsiuwi ka na. Siyempre, may nag-imbita sa akin. Inimbita ng Ginoong Fu ang mga espesyal na bisita. Ano ka ba? Magsiuwi ka na. Hindi ako pwedeng maging
Bisita ba ito ni Ginoong Fiu? Kung ikaw ang bisita ni Ginoong Chuan, ako na ang tatay ni Ginoong Fiu. Sinasabi ko sa'yo, bakit ganyan ka kawalang hiya? Noong una, kung hindi dahil sa'yo, na nagreklamo kay Ginoong Fiu, paano maaaring bawiin ni Ginoong Fu ang kanyang puhunan? Kung talagang may kakayahan kayo, bawiin ni Ginoong Fu ang kanyang puhunan. Shen Yang, huwag mong isipin na kapag wala ka na, hindi na magtatagumpay ang bagong laro. Walang ikaw. Magpapatuloy pa rin kami. Makakakuha ng investment mula kay Fiu. Talagang nagtanong ako. Tungkol sa mga espesyal na bisita ni Ji. Fiu, mahilig sa pinakabagong Apple na laptop. Partikular kong inihanda ito para kay Fiu. Kapag nakita ni Ji, Fu ang regalong ito, siguradong mag-invest siya. Kaya tayo, maghintay tayo at tingnan. Ano na? Gusto mo na namang makialam. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong isipin yan. Ginoong Fiu, narito na ang iyong regalo. Nakahanda na ito. Tayo, kailan tayo hihingi kay Miss Chen? Ngayon na. Ginoong Wang, baka naman. Si Master ay darating ngayon para humingi ng tawad. Sa huli, hindi na magbabawas si Fiu. Magpapakasaya lang siya. Ilalagay ko na ang sasabihin ko dito. Ngayon, kailangan mong yumuko at humingi sa akin. Hindi ko rin magagawa. Na bumalik ka. Magpapanggap. Hindi ko tatanggapin ang isang taong magtataksil lang. Kayo, talagang nag-effort ka ng gusto para mapasaya si Ginoong Fu ah. Sayang. Lahat ng ito ay walang silbi. Dahil sa regalo na ito, hindi ko naman talaga gusto. Anong karapatan mo? Anong silbi ng gusto mo? Basta gusto ng mahalagang bisita ni Ginoong Fiu, ayos na iyon. Tama. Ito ay regalo na inihanda namin para sa mahalagang bisita. Kung masira mo ito, huwag kang umasa na makakaligtas ka. Darating na si Ginoong Fiu. Pagkatapos, may mga kapalit kang kahinatnan. Ayos lang iyon. Gusto ko ring makita. Ano bang masarap na prutas ang mayroon ako? Ginoong Zhu, Ginoong Zhu, Ginoong Wang. Nakikita ko. Guro, ngayon, talagang nakaplano na ang masama. Sasabihin ko sa iyo, huwag kang magpakita ng kabastusan. Umalis ka na. Umalis ka na. Yung si Ginoong Fiu. Ito. Ako. Ginoong Fiu. Pasensya na po. Kakagaling lang namin hindi namin napansin kayo. Huwag po kayong magalit dyan. Ginoong Wang. May sama kayo ng loob sa akin, di ba? Wala po. Lahat po ito ay isang pagkakaintindihan lamang. Alam mo, sa totoo lang. Kasalanan niya talaga. Biglang pumasok yung tao na ito. Natakot kami na baka masaktan kanya. Kaya gusto namin siyang paalisin. Pero hindi namin inasahan na. Maabala ka niya. Pasensya na talaga po. Katatapos lang niyang magpanggap na isang mamamahayag ng intriga sa atin para sirain ang regalo namin. Noong nasa kumpanya siya, nang aapi sa akin dahil lang sa seniority niya. Matagal ko nang pinatawad iyon. Pero ngayon, Ginoong Fiu, napakahalaga ng iyong appointment. Talagang nakakainis ito. Kung ganun, kailangan ko bang pasalamatan kayo? Wala. Ginoong Fiu, napakakulit ninyo. Ito ay dapat naming gawin. Kaya, tungkol sa pag-withdraw ng pondo para sa mga pangarap. Inihiling ko sa iyo, Ginoong Fiu, na pag-isipan mo itong mabuti. Ayan, Gil. Chen, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, hindi ka dapat makipagtulungan ang kumpanyang ito. Ginoong Fiu, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Itong tao na ito ay isang walang alam. Isang hangal na walang alam. Hindi mo alam. Huwag mong tingnan noong una na siya ang pumirma ng kontrata sa'yo. Sa totoo lang, wala siyang alam sa teknolohiya. Ang bagong laro ng kumpanya namin, tunay na teknikal na tagapayo, ay si Jianji Chen Chachu. Tungkol kay Gizi. Fiu, noong araw na iyon, hindi ako handa. Maaari mo akong subukan muli. Wala akong interes na makipagtulungan sa taong nagbuhos sa akin ng kape. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Ginoong Fiu, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Sobrang ayaw ko sa mga taong matigas ang ulo. Kung gusto mong pigilan ako, hindi lang basta pagbawi ng pondo. Napakadali lang. Kasalanan ko lahat. Hindi natin na ipagpatuloy si Ginoong Fiu. Walang anuman. Hindi ito kasalanan mo. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka nandito na nagkakalat,
Hindi sana umalis si Ginoong Fu. Kung ganun ang iniisip mo, wala akong magagawa. Ikaw, boss, bakit hindi pa tayo umaalis? Hintayin siya. Ayan, Gyu. Chen, ihahatid kita pa uwi. Hindi na. Ihatid mo na lang ako sa paliparan. Makawala sa grupong ito ng mga tanga. Gusto ko lang magbakasyon sa Maldives. Linzu, mag-book ka na ng 2 tiket. Papuntang Maldives. CJ. Sinasabi ko sa'yo, Chen Yang, maghintay ka sa akin. Maaga o huli, ipipinlock kita. Anong klaseng bagay to? Hoy, anong nangyayari? Ginoong Wang. Naku, bumagsak ang bagong game system. Ano? Isang malfunction. 3 oras na, hindi pa rin natatapos. Kahit maliit na bagay, hindi nila magawa. Anong ginagawa nyo? Yung sira ay, nung sinulat ni Sister Chen Yang, ng pangunahing code, may proteksyon na iniiwan, na alam lang niya ang paraan para unlock. Hindi natin ma-decode ito. Chachu, mumu. Dati, hindi mo ba sinabi na kaya ni Chen Yang? Kaya mo rin. Nga. Siyempre, kaya ko. Chachu, pumunta ka at ayusin ang sira na ito. Gaano nakatagal ito? Bakit wala pang nangyayari? Tingnan ko nga. Hindi naman siya marunong. Noong una, ang taas ng sinasabi niya. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Pupunta lang ako sa banyo. Bumalik ka at ayusin ito. May kailangan ba? Guro, may sira ang sistema. Mabilis, sabihin mo sa akin ang patch password ng bagong firewall program. Gusto kong malaman ang password. Sige, okay lang. Ibalik mo sa akin ang 120,000 na utang ng kumpanya at sasabihin ko sa iyo. Chen Yang, huwag kang masyadong lumabis. Ang bagong laro ay bunga rin ng iyong pagsisikap. Talaga bang hindi ka makikialam? Ngayon ang namumuno sa bagong laro. Hindi ba ikaw? Anong pakialam ko dyan? Chen Yang, ikaw ang makasariling cute na ito. Hintayin mo ako. Sino ang nagpasama ng loob sa ating Diyos? Bakit ka sumunod dito? Hindi ba't natatakot ka na baka umalis ang Diyos? Kung ganoon, malaking kawalan ito para sa kumpanya natin. Talagang malaki. Kailangan kong bantayan ka. Ginoong Fu, wala akong ganong kakayahan. Ikaw ang nagpakumbaba. At mayroon pa. Tawagin mo na lang akong Fu yan. Hindi pa ako naniniwala. Wala na si Chen Yang. Hindi ko pa rin maayos ang sira na ito. Mahigit kalahating oras na ito. Bakit hindi pa rin ito maayos? Sana nandito si Chen Yang. Ganitong sira. Nagawa niya ito sa loob ng 10 minuto. Medyo sumasakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa banyo. Babalik ako agad. Chen Yang, pangako ko sa'yo. Sabihin mo na sa akin ang password ng patch. Ngayon, humingi ka sa akin. Masyado ng huli, Chen Chachu. At hindi lang 1,200,000. Kaya kailangan, 2,400,000. Ikaw, Chen Yang, huwag masyadong umabante. Hindi naman ito isang password lang. Bakit doble pa? Dahil, sa original na 1,220,000, nakabase pa rin dito. Kasama pa dito. Yung muntik mong mapatalsik sa akin ng kape. Gulat na bayad, at mayroon pa. Ang mga bayarin na sinisingil mo sa akin. Dagdag pa rito. Ang suhol na ibinigay mo sa akin. Iyan na ang lahat. Ikaw, huwag kang masyadong labis. Kung hindi, ayos lang. Sige, tatapusin ko na. Pagkatapos, hihingin mo pa sa akin. Hindi lang yan 240,000. Mag-isip ka ng mabuti. CJ, nangako ako sa'yo. Di ba't 240,000 lang naman? Sabihin mo na agad ang password. Bakit mo nasabi ang password sa kanya? Ayaw mo na bang maghiganti? Mahulog mula sa mataas. Mas lalong masakit ang pagkahulog. Ang plano ko sa paghihiganti. Kaka-start pa lang. Nga. Sino na magtangka namang api sa'yo? Sobrang mura pa ito para sa kanila. Gusto kong ipagawa sa kanila. Ang dapat nilang pagdaanan. Nakapalit ng kanilang mga ginawa. Para sila ay mapahiya.
Chochu, ang galing-galing mo. Noong una, akala ng lahat na walang hindi kayang ayusin ni Chen Yang. Hindi ko inasahan na madali mong naayos ang butas. Tama nga. Simula ngayon, nandyan si Chochu. Hindi na tayo dapat matakot sa mga butas. Walang dapat ikabahala. Yung si Chochu. Ang galing mo. Ganyan. Ngayong gabi, magpaplano tayo ng isang salu-salo. Para sa lahat, bigyan natin sila ng konting gantimpala, di ba? Anong nangyayari, Chochu? Hindi mo ba naayos na? Akala ko pa naman magtiwala ako. Itong si Chen Yang ang inutil. Mahal kong maliit. Nangahas pang lokohin ako. Tingnan ko nga. Hindi talaga ito maayos na ayusin. May tao na malicious na ina-attack ang sistema natin. Malicious na pag-atake. Sino ang ganito kamasama? Na kayang malaman ang tungkol sa sistema ng kumpanya natin. Nang ganito kalalim. At makapag-atake ng tumpa. Sa kumpanya, maliban sa kanya. Wala nang iba. Sinasabi mo bang si Chen Yang? Hindi ko akalain na ganito pala siya. Gamitin ang ganitong mapanirang paraan. Gamitin ang ganitong mapanirang paraan. Para sa paghihiganti sa kumpanya. Chen Yang. Sa pagkakataong ito, siguradong papahirapan kita. Chen Yang, hindi mo ako papahingahin. Huwag mo ring asahan na makakatakas ka. Sino ba yang walang mata? Naiinis na ako dito. Tumawag pa. Anong pinapasakit mo pa? Mukhang hindi maginhawa si Manager Wang ngayon. Sige, magpapaalam na ako. Huwag. Ginoong Few. Yun. Ako ito. Hindi ko nakilala ang tao. Huwag mong masyadong dalhin sa puso mo. Tumawag ka sa akin. May mahalaga bang bagay na gusto mong sabihin? Tungkol sa dati ninyong kumpanya. Sa bagong investment sa laro. Maaari pa tayong makipag-usap dito. Sabihin mo. Ano man ang kondisyon. Sang-ayon ako. Napakadali. Magkakaroon ng bagong laro na inilabas. Ayon sa orihinal na plano. Ginoong Few. Huwag kang mag-alala. Sa press conference bukas. Tinitiyak kong ibibigay ko sa iyo na magiging maganda ang takbo nito. Ayos. Paalam. Napakabuti naman. Tungkol sa sistemang iyon, walang dapat ipag-alala. Agad akong maghahanap ng profesional na koponan para ayusin ito. Ang salu-salo ngayong gabi ay tuloy pa rin. CJ. Halika mga kaibigan. Tara't mag-toast tayo. Dito. Inom. Sobrang totoo ka. Ang gaming master na gusto ni Ginoong Few. Palagi nang si Ginoong Few. Hindi nagsasabi ng hindi. Hindi pa kailanman nagsisi para sa kahit sino. Tama nga. Salamat sa iyo ngayon. Dahil dito, tayo ay mangarap. Sa hinaharap sa ating mundo, diyan ay maglalakad tayo ng matatag. Gawin natin ito. Bukas, ay ang aking nakakagulat na sandali. Fuyan, tingnan mo ito. Ako si Chen Chachu. Ako ang tanging tamang pagpipilian mo. Ayang. Bukas, kumpanya ng pagsasagawa ng mga pangarap. May press conference. Sama ka sa akin bumalik sa bansa para sa pagsasagawa ng kumpanya ng pangarap. Parang hindi ako bagay doon, di ba? Siyempre, bagay na bagay ka. Ikaw ang tunay na tagalikha ng bagong teknolohiya ng laro. Dapat ikaw ang nandyan sa pagsasagawa na ito. Okay, sasama ako sa'yo. Gusto ko ring makita. Ngayon, ano na ang nangyari sa aking pinaghirapan? Na naging ganito. Huwag mag-alala. Hindi kita bibigyan. Chochu, ang ganda mo naman ngayon. Matapos ang press conference, meron ka ng 120,000 premyo, di ba? Ang galing mo talaga. Pagkatapos ng araw na ito, lalabas na ang bagong laro. Sa merkado, Chochu, nandito ka, swerte na ito. Sa kumpanya, papasok sa top 500 na mga kumpanya ng laro sa bansa. Malapit na iyon. Bakit nandito si Chen Yang, ang cute na ito? Hindi naman siguro siya may masamang balak, di ba? Chen Yang, hindi ka welcome dito. Lumabas ka na agad. Ngayon ay ang press conference ng Wayne & Group at Dream Making Company. Tinatanggal ka na. Bakit ka pa nandito ngayon? Hindi ko siguro. Gusto mong bumalik sa kumpanya, di ba? Sasabihin ko sa'yo, ngayon, nakaluhod ka na lang at humihingi sa akin. Pero hindi pa rin kita pagbibigyan na bumalik.
Ikaw, Guro, kahit ayaw mong makita ako, hindi mo na kailangang itulak ako. Alam ko, Guro, matagal mo nang hindi ako napapatawad. Hindi ba't dahil ako ang humawak ng proyekto mo dati? Kailangan bang magalit ka sa akin hanggang ngayon? Ate Yang, kahit na natanggal ka, may karapatan ka na hindi itulak ang iba, di ba? Shen Yang, ikaw, isang masamang babae, ay hindi karapat-dapat na dumalo sa press conference ni Ginoong Fu. Mas mabuti pang umalis ka na lang bago ka mapahiya dito. Ginoong Wang, tama na. Tingnan mo kung gaano ako kasaya. Medyo naiinggit si Master. Maaawaan naman talaga siya na nakarating si Master sa press conference. Para na rin siyang nagpadala sa akin ng pagbati. Sa puso ko, lubos akong naantig. Huwag mo nang ipagyabang ang sarili mo. Ngayon nandito ako. Hindi naman kayo kasali. Wala talaga. Pagpapakilala ng bagong laro. Mga panauhin. Gumawa ng pangarap bagong hangin at bagong paglulunsad ng laro. Ngayon ay opisyal nang magsisimula. Una sa lahat, bilang hangin at pinakamahalagang katuwang, inaanyayahan natin ang proyekto ng Dream Company at ang kanyang kupunan. Ginoong Wang, inanyayahan tayo ni Ginoong Fu sa entablado. Narinig niyo na ba? Sabi ni Ginoong Fu, tayo ang pinakamahalagang kasosyo niya. Pagkatapos ng araw na ito, ako ay magiging ang pinakamalaking superstar na hinahangaan ng lahat. Palayasin si Chen Yang ang walang silbi. Talagang ito ang pinakamatalinong desisyon ko. Sa taong ito, tiyak na. Mapapabilang ang kumpanya namin sa mga pinaka-promising na negosyo. Gino Fu. Ngayon, hindi lang ako mag-aanunsyo ng bagong proyekto ng laro, kundi magpapakilala rin ako sa inyo ng isang tao na palagi kong hinahangaan, isang eksperto sa laro. Palakpakan natin ng buong sigla. Palitan natin siya sa stage. Mumumumu, ang paboritong gamer ni Ginoo Fu. Hindi ikaw ba? Anong nangyayari? Siguro, hindi lang ako ang hinahangaan ni Ginoo Fu. Sa huli, lalaki naman eh. Paano naman siya magiging isang lang ang gusto? Di ko narinig. Si Ginoong Fu may iba pang gustong idol. Ito, sino ba talaga siya? Naalala ko may naiulat na dati. Si Ginoong Fu sa pribado ay talagang gusto si Wang Xuan Dasha. Yung Dasha na iyon ay kilalang Dasha sa industriya. Pero hindi pa siya nagpakita. Baka siya na nga iyon. Hindi ba't ito ang press conference ng Dreammakers? Bakit pa kailangan ng ibang tao? Siguradong gusto ni Ginoong Fu na makuha ang Diyos na sumali sa kumpanya natin para tayo ay tulungan. Mumumumu, ang galing-galing mo naman. Si Ginoong Fu ay talagang naghahanap ng Diyos ng Wang Xuan para sa iyo. Diyos ng Wang Xuan. Pero hindi siya kailanman dumadalo sa mga ganitong aktibidad. Ginoong Fu, dahil sobrang gusto kanya. Talaga, ikaw ang magaling. Wala. Magaling lang talaga ang bagong laro ng kumpanya natin. Si Boss Fu lang ang gusto ko. Walang pangarap na binuo. Wala akong ganon. Hindi ako katulad ng Master. Kapag may konting tagumpay, sumasakay na sa ulo. Pero ikaw ang nakakaintindi. Kung si Lord Panginoon ng Wang Xuan, talagang sasali sa paggawa ng pangarap. Sa hinaharap, mangarap tayo. Sa mundo ng laro, hindi pa rin tayo sumusunod sa patakaran. Sandali, yung malaking boss ay papasok na. Kailangan ko talagang makipag-ugnayan sa kanya ng maayos. Para mapahanga si Chen Yang sa akin. Tingnan natin kung paano pa siya makikipagkumpetensya sa akin. Bakit ang boss hindi pa rin dumarating? Anong nangyayari? Bakit walang tao? Sino yan na napakalaki ng mukha? Sino na may ganang hindi igalang si Ginoong Fu? Baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Tatawagan ko para magtanong. May nangyari bang masama? Nagsusuot lang ako ng damit. Darating na ako. Walang pagmamadali. Dahan-dahan lang. Diyos ko. Hindi nagagalit kahit na nahuli. Pareho pa rin. Si Ginoong Fu na malamig at walang puso ba? Ginoong Fu. Yung nasa kabila, hindi ba si Xiao Dasha? Chachu. Si Wang Xuan Dasha, hindi ba lalaki yun? Bakit nasa kabila? Ay babae. Gumagawa ng ingay. Hindi ko maintindihan. Marami nang gumagamit ng voice changer ngayon. Si Ginoong Fu, bakit napakamahinahon pa rin sa kanya? Si Ginoong Fu ay may pagmamahal sa lahat ng bagay. Hindi mo ba narinig? Si Dakilang Wang Xuan ay malapit na sumali sa atin sa pagbuo ng pangarap. Ginoong Fu, ito ay para sa pagkuha ng talento para sa kumpanya. Pero bakit parang naririnig ko ang boses na ito? Medyo katulad ni Ate Chen Yang. Paano mangyayari yon? Kung siya ay isang diyosa, ako na lang ang presidente. Chen Yang, nandyan ka lang sa ibaba, maganda ang panonood mo. Ang magandang tanawin ng mga pangarap ngayon. Maghintay ka sa pagsisisi. Sa gitna.
Bakit siya? Chen Yang, nabaliw ka ba? Narito ang press conference. Anong kalokohan ang ginagawa mo dito? Ikaw ay isang walang silbi, na nagpapanggap na isang Diyos. Hindi ka ba dapat umalis? Huwag mong sirain ang malaking bagay ni Ginoong Fu. Bakit hindi ako makakapunta? Bagong laro. Sa wakas, ito ay 3 taon kong pagsisikap. Ang bagong laro ay isang pangarap na nilikha. Wala kang kinalaman dito. Tinanggal ka na ng kumpanya. Ginoong Fu, pasensya na. Kasalanan ko ito. Hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan. Tinanggal na siya. Nakaharap ka pa sa press conference, na nagpapanggap na Diyos. Sisi ko na hindi ko siya, na itaboy agad. Pasensya na sa abala. Chen Yang, ngayon, ikaw na ang nasa ganitong sitwasyon. Dahil naglakas loob kang manggulo sa press conference. Sige, gagawin kong masira ang iyong reputasyon. Chen Yang, kung hindi ka pa alis, huwag mong sisihin ako kung magiging masungit ako. Kayo ang dapat umalis. Ang bagong laro ay ang aking 3 taong pagsisikap. Si Chen Chaochu ay nasa tabi mo. Nagsasalita ng mga bulong. Ninakaw ang aking pagsisikap. Pinilit akong magbitiw. At sinasabi pang inaapi ko siya. Ngayon, kayo na ang mga bayani. Talagang nakakatawa. Isang malaking balita. Sulit ang pagpunta rito. Totoo ba o hindi? Makikipagtulungan ba si Ginoong Fu sa ganitong tao? Ginoong Wang. Totoo ba ang sinasabi niya? Ginoong Fu, huwag po kayong magkamali ng pagkaintindi. Masyadong maliit ang isip ni Chen Yang. Matapos siyang tanggalin ng kumpanya. Talagang gusto kong makahanap ng pagkakataon para maghiganti sa kumpanya. Huwag kang maniwala sa kanya. Ginoong Fu, huwag ka nang magalit. Minsan, hindi niya talaga ako gusto. Kung paminsan-minsan ay pinapansin niya ako, ayos lang. Naiintindihan ko na. Pero ngayon, sa ganitong mahalagang sandali, hindi talaga pwedeng hayaan siyang gamitin ang sariling interes para sirain ito. Ang galing mong mag-imbento. Chen Chaochu, ang galing mong baliktarin ang katotohanan. Sayang kung hindi ka magpapanggap na manunulat. Ikaw, Chen Yang, basta huwag ka nang makialam dito. Marahil ay maaari kitang mapatawad at payagan kang bumalik sa kumpanya. Wang Dihay, sobra ka nang nagtitiwala sa sarili mo. Kahit pa humingi ka sa akin ngayon ng tawad. Hindi na ako babalik. Chen Yang, ayaw magpakita ng hiya ha. CJ, kung sobrang kumpiyansa ka nga, kaya mo bang makipagkumpetensya dito mismo? Kasabay ni Chaochu. Paano? Hindi ka na magsasalita. Natakot. Kung natatakot ka, maaari ka pang sumuko ngayon. Sa harap ng lahat. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at kay Chaochu. Aminin mo, na ikaw ang nagsinungaling at naninira sa amin. Ginoong Wang, siguro ay itigil na lang natin. Sa kabila ng lahat, tayo'y guro at estudyante. Ayaw ko ring ipahiya siya ng sobra. Chaochu, sobrang mabait ka talaga. Ang ganitong masamang tao, dapat bigyan siya ng aral. Ayos. Kinuha ko na. Chen Yang, maghintay ka lang at magsorry ka. Ngayon, gusto kong hindi ka makatingala sa harap ng lahat. Ang galing. Wala pang nakitang ganitong kamanghamanghang tanawin. Ganito ang antas. Ganito ang katumpakan. Kung ilalagay ito sa mundo, isa na ito sa mga nangunguna, di ba? Hindi mo ba naiisip na ang operasyon na ito ay parang si Wang Xuan na Diyos? Ito ay talagang maliit na Wang Xuan. Walang paraan na mangyari ito. Siguradong nandaya ka. Hindi ito possible. Siguradong nandaya ka. Siguradong may inutusan siyang tao. Naghanda na ng programa. At pagkatapos ay inaral ang code. Hindi ito siya ang gumawa. Isa siyang walang silbi. Paano kaya nagawa ng ganitong kahusay na programa? Paano niya nakopya? Sa halip na mag-imbento, nag-cheat pala siya. Sabi ko, ang paraan. Parang kay Lord Shuang yan talaga. Chen Yang, ang lalim ng plano mo ah. Nakapaghanda ka ng napakabuti. Ikaw, magnanakaw. Kung malaman ito ng Diyos ng Wang Xuan, siguradong, ika-file ka ng kaso, at papabayarin ka ng lahat ng iyong yaman. Baka naman ako talaga si Wang Xuan. Chen Yang, talagang nagsisinungaling ng walang draft. Diyos ng Wang Xuan, ngunit kilalang kilala siya bilang isang male god. At saka, ang Diyos ng Wang Xuan, paano siya mapapadpad sa isang maliit na kumpanya? Hindi ba't ito'y isang biro? Ginoong Fu, paano siya, Chen Yang, makakapagdaya sa iyong press conference? Ito ay talagang panlilin lang. Isang hayagang panlilin lang. Wala akong dinaya. Ang mga code na ito ay akin mismo ang ginawa. Kung maniniwala kayo o hindi. Ginoong Wang, sinasabi niyo na si Miss Chen ay nanloko. Ipakita niyo ang direktang ebidensya. Ako ang kanyang boss. Hindi ko pa alam kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Isa lang siyang walang kwentang tao. Ayokong ipaliwanag pa ito sa inyo. Bahala kang maniwala o hindi. Nakita niyo na ba lahat? Siya ay nag-aalangan. Hindi siya makapagpahayag.
Sa tingin ko, wala talaga siyang tunay na kakayahan. Maliban kung handa ka bang makipagtagisan kay Chachu. Sa pagbuo ng modelo, limitado sa kalahating oras. Hindi ito pwedeng dayain. Kung hindi, ikaw ay isang ganap na magnanakaw. At pagkatapos, kailangan mong humingi ng tawad kay Wang Chuan at sa lahat. Kalahating oras. Sobrang tagal naman. Kung ikukumpara sa atin, mas mabuti pa ang sa aso. 15 minuto. Ano sa tingin mo? 15 minuto. Ang taas ng kumpiyansa. Pinakamatalinong Diyos ng Wang Chuan sa buong bansa. Sa 12 minuto, kaya kang makagawa ng isang modelo. Chen Yang, huwag kang mapuso. Sa 15 minuto, makagawa ng isang magandang modelo. Kahit na ikaw ay isang batikang taga-modelo, mahirap din gawin yon. Basta mag-sorry ka na lang sa lahat ngayon. May posibilidad pa akong mag-isip na ipaliwanag ka sa lahat. Kung hindi, baka sumobra na ang pagpapalakas mo. At hindi ka na makakatanggap. At magiging hindi maganda ang tingin sa'yo. Chen Chachu, natatakot ka ba? Ano bang dapat kong ikatakot? Talagang walang kaalam-alam si Chen Yang. Anong magagawa sa 15 minuto? Pwede na akong magpanggap ng kaunti. 15 minuto. Kaya itong magawa. Napakagaling na noon. Kumusta? Chen Yang, ikaw na ang susunod. Kung talagang hindi na kaya, magpasensya ka na lang agad. Huwag nang pilitin pa. Para hindi ka pa mapahiya mamaya. Huwag kang mangopya. Ang galing ng ideya ni Chachu. Akala ko marunong kang gumuhit ng bilog. Kung alam ko lang ito, hindi na sana ako nag-aksaya ng oras. Diretso na lang sanang humingi ng tawad, para hindi na ako mapahiya ngayon. Mas magaling ako kaysa sa ilan, na puro salita lang ang kaya. Nakaabala ka sa akin. Pakisara na lang. Hindi ikaw. Mahal na bata. Hintayin mo, lalabas na ang resulta. Makikita mo ang mangyayari. Akala ko may kakayahan siya. Mukhang bilog lang ang alam niya. Naghintay pa ako. Akala ko makakakita ako ng isang kamanghamanghang laban. Akala ko hindi mangyayari. Naging isang nakakatawang pangyayari. Diyos ko, hindi pa man 5 minuto. Napaka-precise ng pagkakabuo ng balangkas. Kahit ang balikat ng tao ay nasusukat ng ganito kadetalye. Yung bilis ng kamay niya at ang katumpakan ay para kang Diyos na nakalimutan na ilog. Hindi magkaiba. Sa wakas, ang aking perlas ay lalabas na sa mundo. May ganitong kagaling na teknolohiya si Chen Yang. Bakit hindi magbigay ng kaunti para sa kumpanya? Sobrang makasarili naman. Hindi pwede. Hindi pwedeng hayaan na itong cute na ito ay makasakay sa akin. Agad na ipasa ang nakapreparang AI-generated na pop-up. Ipasa na. Huwag hayaan si Chen Yang na magtagumpay. Tingnan nyo, mabilis. Gamit niya pala ay artificial na talino. Hindi siya mismo ang gumawa. Chen Yang, talagang napakababa ng iyong kalidad. Gumamit ka pa ng artificial na talino. Niloloko ang lahat. Talagang walang hiya. Sobrang kahiya-hiya sa mundo ng laro. Tama, umalis ka sa mundo ng laro. Chen Yang, nakikita ko na sa pagkakataong ito. Paano ka pa makakapaglaro sa gaming circle? Magpahinga muna kayong lahat. Siguro kanina ang computer ay na-infect ng virus. Maaari akong gumawa ulit para patunayan ang aking kakayahan. Chen Yang, talo man talo pa rin. Huwag ka nang maghanap ng dahilan. May mga patakaran ang laban. Saan ka nakakita ng pagkakataon na muling lumikha? Nakikita kita na sinasadya mong magpaliban ng oras para makalusot, di ba? Guro, alam kong gusto mong talunin ako. Pero, hindi mo rin maaring gawin ito na walang kapantay. Kung ganun, ang paligsahan na ito, kahit na manalo ka, hindi mo kailangan. Talagang wala akong gamit na artipisyal na talino. Mananalo ako ng tapat laban sa iyo. Ikaw, Chen Yang, anong ginagawa mo? Siya mismo, ang humawak sa aking kamay at nanakit. Guro, aaminin kong nanalo ka. Bakit mo pa ako sinasaktan? Ang paggamit ng artificial intelligence sa game modeling. Ngunit ito ay isang malaking bawal. Chen Yang, maaari kang maalis sa gaming community at hindi na makabawi kailanman. Tama na. Basta't hayaang bumalik si Chen Yang. Lahat ay magiging malinaw. Ginoong Wang, lahat kayo ay nagpipigil. Ano ang takot ninyo? Ginoong Fiu. Si Chen Yang ay nasa harap ng lahat. Nagpapakita ng lakas. Bakit ka pa nakikipagtanggol sa kanya? Ako ay para sa patas at makatarungang paglilitis. Dahil kay Ginoong Fiu. Bigyan na lang natin ng isa pang pagkakataon ang guro. Chachu, ikaw. Chen Yang, kahit ilang beses, nakatakdang mabigo ka.
Ang computer na ito ay inatake ng masama. Guro, kahit na gusto mong sirain, ang ebidensya ng artipisyal na intelihensya, hindi mo pwedeng sadyang sirain ang computer. Paano mo pa kaya? May ipit ang iba. Diyos ko, talagang kasiraan ng industriya ito. Hindi karapat-dapat na nandito. Ginoong Fiu, narinig mo na, di ba? Agad na itaboy ang taong ito. Huwag siyang payagang sirain ang ating press conference. Ikaw ba ay gwardiya? Hindi. Kung hindi naman siya security, wala siyang karapatang paalisin ang sinuman sa stage. Ako rin ay para sa iyo. Ito rin ay para sa ikabubuti ng ating press conference. Ang press conference na ito, talagang para sa bagong laro na inilulunsad. Pero ito ay para sa tunay na developer ng bagong laro, na si Jianyi Chen Yang. Umalis na ang pangunahing tauhan. Paano na ang press conference? Ginoong Fiu, hindi ba't ito ay artificial na intelihensya na panlilin lang? Ako ba'y aksidenteng nagbukas ng double speed? Ano ba talaga nang nangyayari? Gino Fiu, kahit na kayo, hindi pwedeng maniwala sa kasinungalingan. Ang dahilan kung bakit ako inimbitahan si Zhao ay dahil sa bagong laro. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Hindi ko inasahan ang inyong kumpanya. Nabaligtarin ang katotohanan at magtapo ng dumi. Talagang nakakabilib. Hindi kayo karapat-dapat sa aking pamumuhunan. Hindi na ako makikipagtulungan sa inyo. Ang Feng Yi ay mag-withdraw ng pondo. Ginoong Fiu, huwag mag-withdraw ng pondo. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Si Chen Yang ang may kasalanan na nag-uudyok ng hidwaan. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang ilog huwang. Assistant Lin, dalhin mo siya dito. Ano nang nangyayari dito? Ano nang nangyayari? Ginoong Fiu, itong batang ito ay may ginagawang kahina-hinala. May dala pa siyang computer dito. Ito ay tao mula sa inyong kumpanya, di ba? Hindi siya. Hindi siya empleyado ng aming kumpanya. Bakit parang hindi mo na ako kilala? Siya iyon. Siya ang nag-utos sa akin. Binilhan niya ako ng pera para sirain ang computer. Sinunod ko lang naman. May chat records ako. Hindi ko inasahan si Miss Chen. Totoo ang lahat ng sinasabi. Kumpanya ng pagsasakatuparan ng mga pangarap. Akala ko wala silang kahihiyan. Halos nagamit ako bilang sandata. Kumpanya ng pagsasakatuparan ng mga pangarap. Umalis ka. Umalis ka na. Tara na, tara na. Ayan. Salamat sa iyo, sa pagpapatunay para sa akin. Ayang, ito talaga ang nararapat sa iyo. Susunod, tutulungan kitang makuha ang bagong laro. Hindi na kailangan. Walang dapat gawin dito. Bakit? Ito na ang 3 taon mong pinaghirapan. Dahil, gusto kong personal na bawiin ang bagong laro. Tapos na. Umalis na si Ginoong Fiu sa pondo. Tapos na ang bagong laro. Tapos na ang paggawa ng mga pangarap. Ginoong Wang, sa tingin ko, lahat ng ito ay kasalanan ni Chen Yang. Siguradong naimpluwensyahan niya si Ginoong Fiu. Chachu, ikaw ba hindi ang paboritong gamer ni Ginoong Fiu? Siyempre. Pumunta ka na lang sa Pangulong Fiu. Baka siya, magbabago ng isip. Si Pangulong Fu ay laging patas sa trabaho at personal na buhay. At ngayon pa nga, mas lumalalim ang kanyang hindi pagkakaunawaan sa atin. Gusto mong magbago ang kanyang isip. Hindi ganoon kasimple. Ngunit, marahil may isang tao na makakatulong sa atin. Sino? Si dakilang Diyosa ng Wangchuan. Ayon sa impluensya ng Diyosa, basta't nais niyang pumunta sa kumpanya natin. Ginoong Fiu, tiyak na hihilingin niya ito, yung nag-invest sa amin, na sobrang galing. Bakit naman siya pupunta sa ganitong maliit na kumpanya? Ginoo ng Wangchuan. 3 taon na ang nakalipas, nag-post siya na. Tinitingnan niya ng mabuti ang bagong laro namin. Siguradong tutulungan niya tayo. Pwede. Ang Diyos ng paglimot na ito, nawala siya sa loob ng 3 taon. Saan tayo pupunta para hanapin siya? Tingnan mo. Kakalabas lang ng post ang Diyos. Ipinapakita ang lokasyon. Dito sa lungsod. CJ, bumalik na tayo ngayon. Maghanap ng paraan para mahanap siya. Tara. Tindahan sa kanlurang ilog. Nasaan ang tao? Bilisan mo. Anong nangyayari sa'yo? Anong ginagawa mo? Sobrang nakakainis. Diyos ng Wangchuan. Sa wakas ay babalik na. Talagang isang Diyos. 3 taon na. Sa wakas ay lalabas na. Diyos ang makapangyarihan. Nakalimutan niyang itago ang address. Talaga nga. Magpapabook na ako ng 3 tiket ngayon. Pupunta tayo hanapin si Diyos ang makapangyarihan. Tara na. Sa loob ng isang araw, 3 boss ang nandyan. Kailangan nating mamuhunan sa ating bagong laro. Mas magaling ka kaysa doon. Sa cute na iyon. Dahil sa Diyos, na nag-iwan ng mensahe sa ating press conference.
na gustong sumali sa atin sa pagbuo ng bagong laro. Bukas ay darating siya para sa interview. Noong nakaraang press conference, malaki ang naging epekto nito sa reputasyon ng ating kumpanya. Kung ang Diyos ay handang bumalik sa ating kumpanya, tiyak na si Chen Yang ito, na ginagaya si Diyos Wang Chuan. Nahuli ng Diyos. Ang Diyos ay nandito upang makipag-usap sa akin. Sama-sama tayong ayusin siya. CJ, mayroon ka ng Diyos ng Wang Chuan. Simula ngayon, sino pa ang mga hasna? Sabihin na hindi tayo nagtatag ng mga pangarap. Pumasok sa 3 higante ng industriya. Iyan ay malapit ng mangyari. Pagdating ng panahon, buong industriya ay magbabawal kay Chen Yang. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang umiyak at humingi. Humingi sa akin na tanggapin siya. Sa totoo lang, sa kakayahan mo, hindi ka makakapasok sa aming kumpanya. Mas maganda na lang. Chen Yang, gusto kong malaman mo, ang mangyayari sa iyo kapag tinanggihan mo ako, ay, ipaalam mo rin sa kanya, na ako si Chen Chaochu. Hindi rin basta-basta. Chaochu, ikaw ay naapi. Hintayin mo si Diyosa ng Wang Chuan. Pag sumali na siya sa atin, tiyak na ipapapagsak ko si Chen Yang, para humingi ng tawad sa iyo. Bakit hindi pa dumarating ang Diyosa? Narito na. Maligayang pagdating. Mainit na pagtanggap. Malugod na pagtanggap. Mainit na pagtanggap. Chen Yang, bakit nandito ka palagi? Chen Yang, bakit nandito ka palagi? Bakit kayo lang ang nandito para sunduin ako? Kinuha natin ang Diyos ng Wang Chuan. Hindi ikaw. Ano ang kaibahan sa pagkuha sa akin? Ikaw lang. Gusto mo pang ikumpara sa Diyos ng Wang Chuan. Ang Wang Chuan ay internasyonal na kinikilalang Diyos. Ano ka ba? Guro, bago dumating ang Diyos, mas mabuti pang umalis ka na. Nagpapanggap kang Diyos. Siguradong, hindi ka makakaligtas sa Kanya. Kung mapapagalitan mo ang Diyos, kahit si Ginoong Fu ay nandito, hindi ka rin matutulungan. Pinapayuhan kitang maging matino. Umalis ka na. Even General Fu looks down on you. Diyos ng Wang Chuan, magkakagusto pa sa inyo nitong sirang kumpanya. Ikaw kasi, huwag mong sabihin na masama ang loob mo dahil hindi ka nakakuha ng ubas. Diyos ng ilog ng kalimutan. Talagang gusto ko ang bagong laro ni Chaochu. Kasama na ang pagmamahal sa pinagmulan. Kaya't gusto ko rin ang kumpanya namin. Pagdating ng Diyos ng ilog ng kalimutan, ang kumpanya namin ay makakapasok sa top 30 ng buong mundo. Sa oras na yun, kahit na anong mangyari, nanghihingi ng tulong kay Chaochu. Wala namang pagkakataon yun. Pero, ngayon, kung willing kang yumuko at manampalataya at humingi ng tawad, baka mapatawad pa kita. Guro, kahit papaano, nagtrabaho tayo ng magkasama. Sige na, magyukod ka na lang. Kneel down at humingi ng tawad sa amin, sapat na. Pwede akong umalis. Pero kayong dalawa, huwag kayong magsisi. Mag-ingat, baka mahulog ka. Hindi ito ang Diyos. Bakit hindi pa siya dumarating? Walang magiging problema, di ba? Dapat sana nandito na siya kanina pa. Ah, hindi pala. Si Master ba? Nagbago ng isip, di na pupunta. Ginoo Wang. Bumalik si Master. Normal lang na hindi sumagot sa tawag. Magpapadala ako ng message para tanungin si Master. Hindi online si Master. Hindi niya ako sinagot. Siguro ang Master na ito ay nagkamali sa petsa ng kontrata. Sa wakas dumating na rin. Master Wang Chuan. Andito na kami. Santo, matagal na tayong hindi nagkita. Paano niyo nakuha ang numero ko? Santo, nakalantad ang address mo. Nandito na kami. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta? Santo, huwag kang magalit. Parang matagal na kitang hindi nakikita, no? Namimiss kita. Ngayon, wala akong gana makipagkita sa inyo. Sa tono ng Great Master. Parang galit na siya. Putang ina. May tao palang lakas loob na makagalit sa Great Master. Hanapin mo ako. Ano nang nangyayari? Ginoong Wang, may 3 virus na umaatake sa ating bagong laro. Maaari bang masolusyonan? Sobrang bilis ng pag-atake ng kalaban. Hindi natin kayang pigilan ito. Basura. Hindi mo maayos ang ganitong maliit na bagay. Kung may mangyaring mali sa bagong laro, lahat kayo ay umalis na. Ano ang gagawin ni Chaochu? Ikaw ang pinaka-nakakaalam sa bagong laro. Dapat may paraan ka, di ba? Pero 3 advanced virus ito. Paano ko naman kayang solusyonan ito mag-isa?
Sana nandyan si Ate Chen Yang. Mas mabuti sana. Nakapag-asikaso na siya dati. Nang ilang beses na ganitong uri ng virus. Siguradong matutulungan niya kami. Chen Yang, lagi na lang si Chen Yang. Ano bang wala ako kumpara sa cute na iyon? Tumayo ka. Hayaan mong subukan ko. Ito ay isang babala lamang. Agad na humingi ng tawad sa Diyos ng industriya. Kung hindi kami ay lubos na sisira sa sistema. Ginoong Wang, nakalaban natin ang Diyos ng industriya. Talaga bang? Si Lord ng River of Forgetfulness. Paano naman pwedeng? Gayahin si Lord ng River of Forgetfulness. Malinaw na si Chen Yang. Siguradong si Chen Yang ang may gawa niyan. Mahal na Diyos, bakit ang dami mong fans? Sila ay hindi mga tagahanga ko. Sila ay mga paborito kong disipulo. Kaya pala hindi ka lang may isang disipulo. Sa dami ng mga disipulo mo, isa lang ang may pusong mabagsik. Siguro abala sila ngayon, na parang nalilito. Wala akong pakialam. Gawin silang mas abala. May balita mula sa Diyos ng Wang Chuan. Kanselahin na natin ang kontrata. Ano? Hindi na tayo pipirma. Diyos ba ito? Mukhang nagdagdag siya ng 2 salita. Hindi ito. Ang Diyos ng Wang Chuan. Bakit siya biglang nagbago ng isip? Tapos na. Kung hindi pipirmahan ng Wang Chuan ang pangarap, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Diyos, mayroon ba kayong problema sa kumpanya? May mali sa pag-iisip. Anong mga kondisyon sa kumpanya? Lahat ay matutugunan mo. Bakit hindi natin pag-usapan ng personal? Walang masyadong pag-usapan. Nakarating na ako kahapon. Ikaw ang personal na nagpatalsik sa akin. Sino ba si Chen Yang? Talagang si Diyosa ng Wang Chuan. Impossible. Kung si Chen Yang ang Wang Chuan, noong umalis siya, sana sinabi na niya ito. Sa tingin ko, siya talaga ang Diyosa ng Wang Chuan. Nakita si Chen Yang, wala talagang nagpakita. Sira na naman ang aking plano. Kung ganun, huwag mo akong sisihin sa kawalang awa. Ipasa ang balita. Gamitin ang lahat ng yaman para pigilan si Chen Yang. Narinig ko mula dito. Ang Zaomeng ay buong pwersang pinipigilan ka. Mukhang hindi nila alam na nagtatrabaho ka sa akin. Ano ang plano mo sa susunod? Aanunsyo ang pakikipagtulungan ng Wang Chuan at Feng He. Sila ang magdedesisyon. Mukhang napasama ka rin sa kanila. Mukhang nahulog ka na talaga. Ang barkong ito ng mga magnanakaw ko. Nagtataka ako. Sa loob ng 3 taon kong pag-atras, maging ang aking disipulo ay hindi makahanap sa akin. Ginoong Fiu, paano mo ako natagpuan? Dahil patuloy akong nagmamasid sa iyo. Hindi dahil sa pagtuon sa Diyos. O sa bagong laro. Tagapangasiwa, nakafocus lang ako sa iyo. Pagsisisi ako noong 3 taon ko, na tinanggihan ang iyong pag-amin. Ngunit sa panahong iyon, kakaumpisa ko lang sa negosyo at nalubog ako sa utang na 1 bilyon. Hindi ko maibigay sa iyo ang gusto mo. Na matiwasay na hinaharap, ayaw kong magpabagal sa iyo. Matagal nang lumipas ang mga bagay na iyon. Hindi ko na maalala, Fiu. Ayang. Sa pagkakataong ito, hayaan mo ako ang humabol sa iyo, okay? Ginoong Fiu, may isang napakamahalagang dokumento na kailangan ninyong tingnan. Ginoong Fiu, ayan Gi. Chen, hindi ko nakita. Magpatuloy ka. Wow, Diyos ko. Ayan, Gi. Phew, ang galing naman ito. Mukhang malapit na. Magkaroon ng may-ari ng kumpanya. Pag-iisipan ko. Noong panahong iyon, talagang nalungkot ako. Ang ganda, Ayang. Ano? Magiging bahagi na ng Feng He si Diyos ng Wang Chuan. Sigurado ba ang balita? Maraming kumpanya ang nakatanggap ng imbitasyon. Dahil dito, kailangan na ng mga namumuhunan sa aming kumpanya na bawiin ang kanilang pondo. Sinasabi ko,
na ikaw mismo ay nakipag-verify sa mismong si Wang Chuan. Nga, bakit hindi ko naisip yun? Tatanungin ko ngayon ang Diyos. Walang kaalam-alam ang Diyos tungkol dito. Sabi ko na nga ba, hindi magbabago ang Diyos ng Wang Chuan. Nandyan si Feng He, na sinasadya ang pagkalito. Kailangan nating ilantad ang katotohanan, para siya ay mapahiya. Naiintindihan ko, Ginoong Wang. Ayang. 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 Bakit napakaraming tao lately? Naghahanap sa iyo. Parang malamig ka na sa akin. Kamakailan lang. Hindi ba maraming tao ang nagtatanong tungkol sa ating kolaborasyon? Ninakaw ko na ang mga sagot sa auto-reply. Nasaan ang naging malamig ka sa akin? Kamakailan lang naman ay abala ka sa pag-aayos ng kumpanya, di ba? Sabi mo nga, magbigay ka ng pangalan para sa kumpanya natin. Anong magandang pangalan? Kung tatanungin mo ako, tawagin na lang nating Pick Life. Dahil ito ay kumakatawan sa muling pagkuha ng pagmamahal sa laro. At muling pagkuha ng mga nawalang sandali. Ang liwanag ay mainit. Ito ay pag-asa. Parang sa laro na ginawa mo. At tulad ng ang kahulugan ng iyong pagdating sa buhay ko. Na, maayos, tawagin na lang itong Pick Life. Ginoong Few. Ginoong Few. Yung 2 bilyong na inilaan mo kay Miss Chen. Kailangan mong pumirma. Gong Few. Matagal na kitang kasama. Pero ito ang kauna-unahang beses kong nakita na naglalabas ka ng milyon-milyon para sa isang babae. Hindi niya kailangang maging iba sa iba. Ang kailangan lang niya ay maging siya at sapat na iyon. Fuyan. Tingnan mo. Ito ang bago kong disenyo na karakter sa laro. Ang pangalan niya ay Shiguang. Isang espiritu na kayang mangolekta ng mga mainit na alaala ng tao. Ang mga manlalaro ay makakagawa ng mga misyon. Maaaring magtipon ng iba't ibang liwanag. Sa wakas, nagtutipon upang bumuo ng isang kumpletong kwento. Ano sa tingin mo sa ideyang ito? Masyado bang bata? Hindi ito bata kahit kaunti. Napakamainit ng ideyang ito. Parang ikaw. Sa susunod na pagkakataon, tiyak na tutulungan kita na gawin ang laro. Para dito, upang magbigay ng init sa mas maraming tao. Totoo ba? Sige, napagkasunduan na. Sa hinaharap, sabay nating tatapusin ang larong ito. Ganito, bukas, maghanap tayo ng ilang magagaling na manlalaro. Para sa iyo, at sa press conference ni Genji Chen, para magbigay ng suporta. Sige na. Tagay. Guro. Sa wakas, nakita na kita. Noong 3 taon na ang nakakaraan, paano ka? Sabi mong mawawala ka lang tapos nawala ka talaga. Noong panahong iyon, nagmahal ako. Kaya gusto kong lumipat ng ibang lungsod para mamuhay. Sige po, sir. Huwag na nating pag-usapan ang mga hindi masaya. Ipagpatuloy natin ang pag-inom. Uminom. Hello. Sino ito? Nag-imbita sa'yo sa press conference. Press conference. Ayaw kong pumunta. Walang oras. Anong nangyari? Parang, mayroong grupo na nag-imbita sa inyo para dumalo sa isang press conference. At sinabing ikaw din ay pupunta. Sa mga panahong ito, ang mga mandaraya ay hindi na nag-iisip bago magsinungaling. Hindi talaga gusto ng guro sumali sa mga aktibidad na ito. Saka na, wala ba tayong ginagawa? Tama. Mahirap na nakuha natin. Ang guro pabalik. Gusto kong makasama ang guro. Ngunit kailangan ko talagang bukas dumalo sa press conference ng Feng He Group. Kung wala kayong oras, sige, ako. Sino ang nagsabing walang oras? Kailangan talagang pumunta. Pupunta rin ako. Bakit di niyo ako isasama? Siyempre, hindi karaniwang sumasali ang guro sa mga ganitong nakababagot na aktibidad. Tiyak na may dahilan. Malalaman mo rin iyon sa tamang panahon. Sige, magpatuloy tayo sa pag-inom. Ginoong Few, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan si Diyos ng Wang Kang? Ginoong Few, Timog Silangang Telebisyon. Talaga bang darating ang Diyos ng Wang Chuan? Ano ang sinasabi ng ibang kumpanya? Hindi alam ng Diyos ng Jing tungkol sa pakikipagtulungan na ito. Hindi na darating ang Diyos ng Wang Chuan. Dahil ang Diyos ay matagal nang pumayag. Gusto mong makipagtulungan sa akin sa Zaomeng. Ginoong Few, kahit na hindi ka mag-invest sa Zaomeng, huwag naman sanang agawin ang kanilang oportunidad. Bakit ikaw na naman? Sobrang malas. Ginoong Few, pinakamahirap talunin ang mga henyo. Huwag mong gawing biro ang kanyang pangalan. Mas mabuti pang humingi ka ng tawad. Baka magalit ang Diyos. Chen Chachu,
Wala ka pang karapatang magsalita dito. Ang ganda. Ang ganda. Diyos ko. Ang ganda. Chen Yang, bakit nandyan ka sa lahat ng dako? Sabi ko na nga ba, si Ginoong Fu. Bakit parang walang dahilan? Paulit-ulit na gustong umatras ng pondo. At nagkakaroon pa ng mga sabwatan. Isang nakakadiring asal. Akala ko ay nahulog ako sa iyong panghihikbi. Guro, alam ko na hindi mo ako gusto. Pero hindi mo rin dapat iligaw si Ginoong Fu. Sa ganitong press conference. Kung hindi darating ang Diyos, napapahiya tayo. Hindi ba't si Feng He iyon? Sino ang nagsabi na hindi dumating si Diyosa ng Wangshuan? Biro lang. Kung dumating ang Diyos na ito, paano na ang mga bigating tao sa mundo ng laro? Posible bang walang kahit anong reaksyon? Parang hindi ka pa nagigising, Ginoong Fu, walang anuman ang Diyos ng Wangshuan hanggang ngayon. Hindi pa lumabas. Ang Diyos ng Ranggo ay tumanggi sa akin kagabi. Ano ang gagawin natin? Ano? Lahat tayo ay niloko. Ginoong Fu, noong una, hindi ka nag-atubiling. Nakatayo sa panig ni Chen Yang. Ngayon, nagsisisi ka na ba? Nagsisisi. Fuyan, hindi kailanman gumagawa ng mga bagay na pinagsisisihan. Guro, na-block ka na ng industriya. Si Ginoong Fu ay talagang nagproprotektang ganito sa iyo. Talagang mahusay na taktika. Sana all, naiinggit ako sa iyo. Diyos ko, si Ginoong Fu ay nagalit ng todo para sa kanyang minamahal. Anong klaseng malaking balita ito? Pero hindi naman pwedeng magdaos ng press conference. Para lang lokohin kami. Kami ba ay bahagi ng kanilang plano? Ano ang background ng babaeng ito? Hindi ko siya narinig na nagsalita. May ilang kaibigan akong dumating. Hindi na ako makikipag-usap. Sa inyo mga walang isip. Sayang lang ang salita. Walang silbi. Guro, hindi ba't naghanap ka ng ilang? Hindi mahalagang tao. Para lang magpanggap. Mga kaibigan ni Yang, hindi katulad ninyo, na may masamang balak, na makialam. Meron pa. Mga koneksyon ni Ayang. Hindi ninyo may isip. Anong klaseng koneksyon ang meron siya? Matagal na siyang laban. Pagkatapos ng paggawa ng mga pangarap, wala na siyang silbi. Ginoong Wang, kung hindi ka naman, tunay na bumabati kay Feng He. Kung ganon, umalis ka na. Gusto mo akong paalisin. Ayaw ko. Gusto kong manatili. Para makita, mga kaibigan ni Chen Yang, ano ang dahilan nito? Diyos ko. Kaya pala ito ang Diyos ng hangin na nasa ika-4 sa ranggo. Si Diyos ng kalawakan at Diyos ng illusion ba? Nasa ibang bansa pa sila. Noong ilang araw lang, dumalo sa pandaigdigang summit ng mobile games. Bakit bigla kang umuwi? Hindi ba tinanggihan ka ng Diyos kagabi? Salamat, Ayang. Palagi mo akong binibigyan ng sorpresa. Ayan. Hindi kita pababayaan. Hindi ka magsisisi sa pagpili sa akin. Alam ko na nagkakaroon ng relasyon ang guro. Ang amoy na ito ay masangsang. Mukhang hindi naman masyadong pangit ang batang ito. Kulang na lang ng kaunti kumpara sa akin. Hindi ba't ito ay pang-aapi sa guro? Yung tao ba? Bakit nandito rin siya? Kakaiba ito. Ang tatlong Diyos ay nandito. Ito ay isang karangalan para sa akin. Hindi ko inasahan. Si Chen Yang talaga, nakakuha ng 3 dakilang master. Paano kaya? Ang 3 master na ito, sikat na mahirap kunin. Maliban kung wala si Fi. Totoo si Chen Yang na Wangshuan. Pwede akong umalis, pero kayong dalawa, huwag kayong magsisi sa huli. Imposible yan. Kung si Chen Yang ay ang Diyos ng Wangshuan, di kaya ba't ako mismo ang nagsipalayas kay Lord Wangshuan? Kaya mong magpasundo ng ganito karaming mga Diyos-Diyosan. Si Chen Yang mula sa iya daw talaga bang ang Lord Wangshuan? Si Lord Chanfeng. Kayo'y pumunta sa press conference. Dahil ba kay Lord ng Forgetting River? Nandito ba siya sa lugar? Noong una akala ko, pupunta rin si Forgetting River. Kaya pumunta ako para tingnan. Pero ngayon, nakita ko, isang mas kawili-wiling bagay. Anong nangyari? Nandyan din ang mga nang-aapi kay Wangshuan.
Pupunta ako para tingnan. Paano siya humingi ng tawad? Sino ang ganito katapang na naglakas loob na mang-api kay Wang Xuan na Diyos? Diyos ng hangin ng tagsibol. Yung liha mo noon araw, ang babala ay galing sa iyo. Minsan may kaunting kamalayan ka. Yung ilang mga Diyos, nagmimiti kami ng mga pangarap. Palagi, nais talaga na makipagtulungan sa Diyos ng Wang Xuan. Paano naman? Mang-api sa Diyos. Tama ba? Siya nga, naiinggit siya sa atin dahil sa pakikipagtulungan natin sa Diyos. Sinasadya niyang pasiklabin ang hidwaan sa pagitan ng Diyos at natin. Naiinggit ba sa akin ng guro ko? Ginoong Wang, may mga salita bang nag-udyo? Tanungin mo si Diyos ng Wang Xuan. Di ba't malalaman mo na? Guro, talaga namang, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang ilog Huanghe. Sa iyong seremonya ng pagtanggap, nagdulot ito sa iyo ng hindi magandang pakiramdam. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Yung mga hindi nakakaalam, akala talaga nila ikaw ay Diyos ng Wang Xuan. May bagong balita. Yung cute na si Chen Yang, talagang walang kinalaman sa Wang Xuan. Gumagawa ng maraming maliliit na galaw. Talagang may plano ka. Chen Yang, tiyak na ikaw nga. Noong araw, sinadyang maghanap ng gulo para hikayatin ang mga eksperto na magkamali sa amin. Chen Yang, ngayon ay nag-upgrade ka na ng iyong mga trick. Sadyang naglikha ng mga pagkakataon upang magpanggap na si Wang Xuan na Diyos. Talagang kasuklam-suklam. Akala ko si Chen Yang, hindi talaga si Wang Xuan na Diyos. Nagmapang-api sa aking damdamin. Ayaw mo ba? Tingnan mong mabuti. Chen Yang, huwag kang magkalat ng kalituhan. Naglalakas loob kang magpanggap na Diyos ng Wang Xuan. Alam ng Diyos ito. Hindi kanya pababayaan. Hindi ko naman papahirapan ang sarili ko. Nagpapanggap ka, tapos na bang masanay ka na? Kahit ano pang gawin mo, lahat yun ay fake. Sasabihin ko sa'yo, mahal na guru, hindi makikisawsaw o makikipagtulungan sa uso. Sino ang nagsabi? Maaari kong pirmahan ang kontrata para sa guro. Sabi ko na, ang nananakit sa guro ay hindi magkakaroon ng magandang kapalaran. Ginoong Chanfeng, ang hindi pagkakaintindihan kanina ay naayos na, hindi ba? Naniniwala lang ako sa nakikita ng aking mga mata. Ginoong Fiu, pakiusap. Umalis. Guro, bakit hindi mo ipinapakita ang iyong pagkakakilanlan? Para ganito, yung si Chen Chachu, ang kanyang ipinapakita, siguradong kamangha-mangha, at yung kanilang boss, siguradong nagsisisi na siya. Ngayon, hindi pa tamang panahon. CJ, hindi na tayo magsasalita. Susunod tayo sa guro. Pero, dalhin niyo kami para makilala ang guro. Ayos na ba? Talagang wala akong magawa sa inyo. Sandali lang, mga kaibigan. Sandali lang. Ako si Zuo Dehay mula sa Dream Making Company. Masaya akong makilala kayong lahat. Anong bagay ito? Umalis ka na dyan. Diyos ng kalikasan. May mali ba sa tingin mo sa amin na gumagawa ng mga pangarap? May hindi pagkakaunawaan ba tayo? Nga, tunay naming nais. Makipagkaibigan sa mga Diyos. Pero, mas mainit pa rin, huwag makinig. Talagang huwag makinig. May mga taong may masamang intensyon na nagkakalat ng chismis. Pasensya na. Nagmamadali kami. Walang oras para makipagtalo. Hindi iyon. Buksan na, bilis. Halika. Mabilis na pumunta. Hindi ko inakalain. Master, noong araw. Nagretiro ka na, pero sumali ka pa rin. Sa isang sira-sirang kumpanya. Talagang hindi sulit. Matagal na akong hindi nakatiis. Gusto kong suntukin ang boss na iyon. At ang trader na iyon. Hindi ba't ikaw ang pinakagustong makahanap ng maliit na kapatid na babae? Akala ko maghahanap ka ng maliit na kapatid na babae. Hindi siya ang aking kapatid na babae. Gusto ko ng malambot at mabangong maliit na cake. Hindi yung mapanlin lang na green tea. Guro, hindi maganda ang iyong paningin. Bakit mo siya tinanggap noon na parang green tea? Ek, ang galing mo maglaro. Ek, masama ba ang pakiramdam mo ngayon? Parang sobrang galit ka maglaro. Wala naman. Medyo naiirita lang. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Saka, hindi naman tayo magkakilala. Maaari akong maging iyong tagapagsaluhan. Wala naman. Kasi, kakatapos ko lang makipaghiwalay. Ek, alam mo ba,
Ang pag-ibig na nawala ay parang matinding pagkakadapa. Ang sugat ay gagaling din. Bakit ang dami mong alam? Kasi, nabaliw din ako sa pag-ibig. At ako pa mismo ang nagpalayo sa kanya. Kaya siguro, naiintindihan natin ang isa't isa. Kuya, ayos lang yan. Sa hinaharap, sabay tayong lalabas mula sa pagkabasag ng puso. CJ. Guro, hindi ko inasahan. Mayroon ka palang ganitong nakaraan. Ano nang nangyari pagkatapos? Pagkatapos, nakalabas ako mula sa anino ng pagkabasag ng puso. Nawala siya. Yun. May kinalaman ba ito sa building saan na ito? Sa anong paraan? Bigla siyang nag-online noon. Sunod ako sa address. Natagpuan ko si Chen Chachu. Sabi ng kaibigan niya, nawala na siya ng trabaho ng mga buwan. Kaya, Ginoo, dinala mo siya para makahanap ng trabaho. Alam ko na hindi tatanggapin ng malaking kumpanya. Ang dalawa sa atin ng sabay. Kaya, dinala ko siya sa Zaomeng. Pero hindi ko alam. Noong panahong iyon, siya ay napakamahinhin. Isang tao. Naging ganito na ngayon. Guro, nakalogin ako sa kanyang account. Ikaw, ha? Walang ginagawa. Bakit ka nag-login sa kanyang account? Interesado lang ako, eh. Sandali, sir. 3 taon na ang nakalipas, itong account na ito. Nagpakita ng kakaibang pag-login. Anong nangyayari? Naku, kagagaling lang nila si Spring Breeze at ang iba pa. Tumawag sila para sabihin na pupunta sila sa kumpanya natin. Anong ginagawa nila dito? Siguradong utos ito ng Diyos na nakalimutan ang ilog. Ang Spring Breeze ay nagpa siya ng mag-isa. At si Hayes ay pumirma sa kasunduan. Diyos na nakalimutan ang ilog. Binilanggo niya sila. Siguradong pumunta sila para magpaliwanag at mag-sorry. Nang insultuhin ako sa press conference. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi nila alam ang kanilang kakayahan. Nalumuhod at umiyak habang humihingi sa akin na pumirma. Nga, Ginoong Wang. Talagang welcome ang 3 batikang ito. Yung Chen Yang, bakit ka nandito? Guro, hindi mo ba dahil sa Diyos ng limot? Nasira ang pakikipagtulungan ng He Fenghe. Nakikita mo hindi maganda ang sitwasyon. Gusto mo bang magbalik? Noong una, bakit hindi ko napansin na ikaw ay ganito? Hindi kayo magkamukha niya. Kung sino si Chachu, hindi mo na kailangang maghusga. Ngayon, gusto mong bumalik. Walang paraan. Maliban na lang. Yuko, yumuko ka at manluhod para humingi ng tawad. Magbibigay pa ng 6,000 bayad para sa kapatawaran. Ako, maaaring isaalang-alang ko ang pagbabalik mo. Hindi ko na kaya ang masamang amo na ito. Hindi. Dakilang Diyos ko Ankon. Anong ginagawa mo? Hindi ka pinapunta ng dakilang Diyos ng Wangshuan para mag-sorry. Umiiyak ka. Talaga namang may mukha ka. Magbibigay ako ng pag-sorry sa ganitong cute na tao. Da ikaw. Ginoong Wang. Chen Yang, huwag mong asahan pang makabalik pa sa buhay na ito. Wang Dehay. Isa kang takot sa mahina at tuso sa malakas. Isang maliit na pilyo. Paano ako nakasama sa kumpanyang ito? At nanatili pa ng 3 taon. Chen Yang, sobrang na sobra na ito. Paano niyo magagawang manakit? Akala mo sarili mong kung ano kang mabuting tao. Sabihin mo, saan ang galing ang account mo noon? Noong una, sa akin mismo. Noong una, saan galing ang account mo? Saan ito galing? Akin lang ito. Huwag mo akong bilitin na kumilos. Ibinigay ito ng iba. Pero nakita ko na ang account na ito ay nagpapakita na hindi pang karaniwang paglogin noon pang nakaraang taon. Paano ko malalaman? Anong nangyayari? Baka kasi, ninakaw ang account ko. Hindi ka iiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong, di ba? Ito ba ay ikaw? Dati ka pang nag-post sa Moments. At nagyabang pa. Saan niyo nakuha to? Ang aking account. Ito ang aking pribasiya. Maaari ko kayong kasuhan. Ikaw pa ang mayabang kahit ikaw ang nagnakaw ng account. Alam mo ba, gaano kahalaga sa akin ang orihinal na may-ari ng account na ito? Kahit alam mo ang katotohanan, ano pa ba ang magagawa natin? Hindi pa rin natin magawa kundi magalit ng walang magawa. Gaano kalaki ang China? Nais mong humanap ng isang tao. Para kang naghahanap ng karayom sa dagat. Baka nga yung taong hinahanap mo. Matagal na sa kanya. Ang cute mo talaga. Ano nang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa dating may-ari ng account, hindi kita tutulungan na makahanap ng trabaho. At hindi ko rin kayang tiisin ka ng 3 taon. Ang galit ng guro ay medyo astig. Mahal na mahal. Magtatangkang saktan mo ako. Siyang ikaw ang bobo. Sinasisi mo ako. Ayan, bakit ka nandito? Sabi ng Phantom God, may problema sa emosyon mo. Pinatawag ako para tingnan. Buti na lang at matalino ako.
Tawagin mo si Master Gun. Mukhang protektado niya pa rin ang loob. Ibigay mo sa kanya ang Master. Masaya na ako. Gino Few. Si Chen Yang siya. Hindi na alintana ang lahat, pinagbintangan niya. Para siyang baliw. Pasensya na. Ang kredibilidad ko dito ay negatibo. Ginoong Wang, kailangan mo akong tulungan. Ganito ba kayo tratuhin? Ng Diyos na nakalimutan na ilog. Ng mga kasosyo. Kailangan kong sabihin sa Diyos na nakalimutan. Para mapahiya kayo lahat. Yung matandang ito ay nagtutuloy pa rin. Sa kanyang malaking pangarap sa nakalimutan. Sige, hintayin kita na lumapit sa akin. Guro. Yung taong hinahanap mo, matagal na siyang nakalimutan ka. Sir, ngayon ang pinakamahalaga ay pahalagahan ang kasalukuyan. Naniniwala ako na hindi niya ako makakalimutan. Nalaman ko na. Yang, may tao na ba siya sa puso niya? Yang, palagi kang nakasisilaw. Walang kakulangan ng mga mahusay na tao sa paligid mo. Sige na, Guro, nawala ka ng 3 taon. Gusto kong makipagsapalaran sa iyo, Guro. Titingnan ko, ang aking lakas. Lumampas ka na ba sa guro mo? Nasisira na naman ang ulo mo, ha? Huwag kitang papaluin. Huwag mo akong saktan. Ang pagkakakilanlan ni Wang Chuan. Matagal na siyang nanatili noong 3 taon na ang nakalipas. Bihira, yung 3 disipulong tinanggap ko. Iniisip mo pa rin ako. Hindi ako kailanman magpapabaya sa kanilang inaasahan. Ako ay tatanggap bilang Wang Chuan, ng buong puso at patas. Bawiin ang lahat ng akin. Wang Chuan, muling babalik ng formal. Sana ay naisip nilang papawiin ka. Pero na-excite sila sa kantahan nila. Tama nga, yung taong palagi mong hinahanap. Ano ba siya? Siya nga. Maganda siyang tao. Sa malawak na langit. Ito ang aking pagmamahal. Mahalaga ba ito? Mas mahalaga ba siya kaysa sa akin? Sa ilalim ng mga berde at malalambing na bundok, namumulaklak ang mga bulaklak. Ano? Sinasabi ko. Mahalaga ba siya? Kailangan ko siyang mahanap. Bago ko siya mahanap, pwede bang tignan mo pa ako ng ilang beses? Sana. Tumingin ka lang sa akin. Ikaw ang pinakamagandang ulap sa aking langit. Anong sinasabi mo? Sabi ko, ang boses ng Phantom God ay talagang maganda. Shaigong. Ano? Tagay. May katwiran ka. Kailangan kitang mahanap. Ano? May katwiran. Ito ang naiisip ko. May katwiran ba? Ayang, anong may katwiran? Kailangan nating hanapin. Kaya pala ang taong hinahanap ni Ayang. Ako nga. Kailangan ni Ayang makahanap ng makatwirang dahilan. Dahil ba mahalaga siya? Mahalaga? Gaano kahalaga? Sa gabing ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang umalis. Buti na lang, nandyan ang lahat. Kung siya ang tao, hindi naman masama. Bakit ka natutulog sa tabi ko? Kahapon ng gabi, may isang tao na patuloy na humihila sa akin. Hindi ako pinapayagang umalis. Nakamali ako ng tao. May katwiran ba ito? Siya nga. Di ka nagkamali. Ako nga ang hinahanap mo. May katwiran ka. Di ba babae siya? Kaya lang natatakot lang ako, baka matakot ka. Kaya nag-register lang ako ng isang babae na account. Noong tinanggihan kita noon, ginamit ko itong account na ito. Tahimik na sinusubaybayan ka. Hanggang sa isang araw, nalaman kong hindi na makalogin. Subukan ko pa rin ilang beses pero walang epekto. Nakikita ko na nakalabas ka na sa heartbreak. Kaya hindi ko na inaalala pa. Ayang,
Mabango ba ang mga abs ko? Naging pula na dahil sa iyo. Ayan. Sa ilalim ng araw, nagmamalandi. Ikaw ang unang nagsimula. Ibinigay ko na ang unang pagkakataon sa iyo. Kailangan mong maging responsable sa akin. Lahat tayo ay mga matatanda. Ayang. Paano mo ako maaaring iwanan sa ganitong paraan? Hindi ko akalain na ganito ka. Ito rin ang unang pagkakataon ko. Hindi ka mawawalan. Alam ko. Ayang. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Aalagaan kita ng maayos. Sige ba? Fuyan. Sa araw pa. Maghinay-hinay ka naman. Baka masyadong mabilis. Magkakasama na tayo agad. Fuyan. Hindi pa niya pa rin tinatapon yung mga gamit ng ex niya. At dinadala ka pa niya dito. Hindi ba't hindi tama yan? Mahal kong asawa. Huwag naman sanang mali. Ako lang talaga ang meron sa'yo. Ikaw ang unang mahal ko. Simula pa noong high school. Naging fan na kita. Noong una, maraming beses kong pinangarap. Yung magkasama tayo sa isang bahay. Ngayon ay natupad na. Nakilala mo na ako noong high school. Bakit hindi kita nakita noon? Noong panahong iyon, napakamaayos mo. Hindi ko magawang istorbohin ka. Tanging nakamasid lang ako sa iyo. Ganoon din noong 3 taon kang nagretiro. At ngayon, hindi ba't akin ka na? Kaya noong nakaraan, akala mo may katwiran ako. Si Chen Chacho lang yun. Kaya niya siyang pinipigil. Ang nakakaasar na magnanakaw. Ninakaw pa ang asawa ko. Yung pagmamahal niya sa akin. Kainin mo rin ang selos ng babae. Ngayon, ano ang plano mong parusahan siya? Gumamit ako ng pangalan sa Wang Xuan. Nagpost ako ng isang bagay. Nakalabas na ang mga pampaakit. Siguradong mahuli nila. Maliit na mahal. Tumulong ka sa mga walang kwentang tao na parang pader. Noon, sabi nila maganda ang tingin nila. Lahat gustong makibahagi. Ngayon, hindi maganda ang takbo ng mga bagay. Ang mga gustong umalis, umalis na. Ang mga gustong mag-withdraw, mag-withdraw na. Kung magpapatuloy ito, wala nang pag-asa ang kumpanya. Noong una, si Chen Yang ang nagdala ng lahat. Nang galit ni Wang Dehai. Dapat na si Chen Yang ang humarap dito. Bakit ako ang dapat magtiis ng ganitong sakit para sa'yo? Mumumumumumu. Chachu. Ginoo Wang. Hanggang ngayon, hindi pa rin makontak si Diyos ng River of Forgetfulness. Anong gagawin natin? Siguro abala lang siya sa trabaho. Dapat siguro abala lang siya sa pag-aasikaso. Naniniwala ako. Tiiyak na ang Diyos ay maghahanap ng katarungan para sa atin. Sa oras na iyon, hayaan mong magsisi ang mga taong sadyang nagmamanipula. Sinasabi ko nga, tiyak na hindi papayag ang Diyos. Pag-post ng libo-libong beses, unang hakbang sa sibilisasyon. Katatapos lang mag-post ng isang malaking tao. Sabi niya, sa 3 araw magkakaroon ng isang pagtanggap sa pagtuturo. May magandang balita pa na ipapahayag. Special na inatake tayo sa kumpanya namin. Ang saya naman. Siguradong nawala na ang hindi pagkakaintindihan. Bumalik ang dakilang tao sa tamang landas. Kailangan ipahayag, makipagtulungan sa akin sa paggawa ng pangarap. Kung magagawa kong maging tao ni dakilang tao. Sa industriya, ang aking posisyon, di ba't parang level ng dakilang tao? Makikita ko sa oras na iyon. Sino pa ang may lakas ng loob na hindi ako pahalagahan? Narinig mo na ba? Si Chen Chachu ay talagang walang silbi. Yung huling problema ay hindi talaga nasolusyonan. Yung bagong laro, hindi ba't hindi na ito gumagana? Baka malugi na ang kumpanya. Kung nandyan si Ate Chen Yang, tiyak na masosolusyonan ito. Sino ang nagsabing hindi? Ngayon, nagiging nervyoso ang lahat. Hanggang ngayon, wala pang kumpanya na nakagawa ng 2 Diyos. Kung ako si Wang Dehai, at nagawa ko ito, sakay yayaman na ako. Ang pagkakataong ito, dapat talagang samantalahin. Ang bagay na ito, kung magagawa, huwag nang magsalita ng 120,000. Diretsong doble ang premyo. Ginoong Wang, huwag kang mag-alala. Tiyak na magpapakita ako ng magandang performance. Ngunit, mukhang may magandang tingin pa ang Diyos. Sa ibang kumpanya, bilang karagdagan sa Itela Dreammaking, nabanggit din ang kumpanyang ito. Anong nangyayari? Isang bagong tatag na maliit na kumpanya. Shiguang. Ano bang ikakatakot ng bagong tatag? Sa lakas natin. Basta't makakakilala tayo ng mga eksperto. Madali lang sigurong maging estudyante nila. Tama rin. Sa lakas natin. Baka takot pa sa isang bagong itinatag na maliit na kumpanya. Basta't makasama lang ang malaking tao. Na ito. Sa oras na iyon, huwag nang magsalita tungkol kay Chen Yang at Fuyan. O anumang mga walang kwentang malaking tao. Hindi na nila palalagpasin.
Talagang magkaaway ang tadhana. Hindi ko inasahan. Nasaan? Ay makikita. Kayong dalawang aso't pusang magkasintahan. Talagang malas. Hindi ba magsasara na ang Zaomeng? Kayong dalawa. Wala na akong mood para sumali sa handaan. Saan mo narinig ang balitang iyan? Pwede kong sabihin sa'yo. Di magtatagal. Ako ang gumagawa ng mga pangarap. Malapit na akong umakyat sa tuktok. Mabilis lang. Magkakasama na tayo. Hindi na kayo pareho ng antas. Tama. Ang kumpanya ni Ayang ay pinapansin ng dakilang Diyos ng Wangshuan. Kapag naging matagumpay ang kumpanya sa pag-isip, kayo na ay magkapantay na. Yung dating Shiguang, ikaw pala ang nagbukas niyan. Pero sa'yo lang. Isang maliit na cute na. Hindi man lang ako mapapansin. Kaya pa bang makapasok? Sa mata ng Diyos na nakalimutan ang ilog. Magdahilan ka lang ng pangarap. Ibig sabihin, ano ang katayuan ng Diyos na nakalimutan ang ilog? Paano ka naman magkakagusto sa akin? Isang bagong kumpanya pa lang kayo. Huwag kang tumawa. Kung muling gagamitin niyo si Ayang para insultuhin, hindi ko kayo papalagpasin. Sige na. 2 palakas sa balon. Hindi na kailangang madumihan ang kamay mo. Ayang, nakikinig ako sa iyo. Ayen, may mga bagay pa akong aasikasuhin, aalis na ako. Kaya pala, matagal na kayong dalawa. Nagsama na pala. Sabi ko na nga ba, bakit ka nagpasya? Natulungan ang cute na iyon. Maging magalang ka sa asawa ko. Kami rin naman. Tapat lang kami. Ayaw mo ring bukas. Nakumalat ang balita tungkol sa mga hindi tamang gawain sa grupo. Na ikaw ang nagiging masama ang pangalan. Hindi ako nananakit ng babae. Kapag nagpatuloy ka sa mga walang kwentang sinasabi, sabay tayong papaluin. Ikaw. Chochu, ano ang kinakatakutan mo sa kanya? Hindi na tayo katulad ng dati. Yung madaling mapagsamantalahan. Malapit na tayong umangat sa buhay. Ginoong Fiu, kung luluhod ka at humingi ng tawad ngayon, ibalik ang ilang sampal ni Ginoong Shan. Ibalik mo. Gagawa tayo. Isa sa alang-alang pa namin. Ang mga bagay sa pakikipagtulungan sa hinaharap. CJ. Nagmamalaki ka bang saktan ako? Hindi ba't sinabi mong ipasa ko ang mga sampal ni Ginoong Shan? Ilang beses na sampal ang ibalik mo? Bakit hindi mo nga lang sampalin ang sarili mo? Hindi ba't sinabi mong hindi ka nananakit ng babae? Hindi ka naman talaga tao. Mas mababa ka pa sa isang cute na bata. Tungkol sa pagnanakaw mo ng aking account. Hindi pa ako. Nagsusumbong sa iyo tungkol dito. Kaya pala, ang account na may katwiran ay ikaw. Lahat tingnan nyo. Kaya pala si Ginoong Fiu ay isang cute na tao na mahilig magbihis bilang babae at nanlilin lang ng mga babae online. Pero paano ko narinig na ito ay tungkol lamang sa relasyon ni Ginoong Fu at ng kanyang partner? Maliit na kasiyahan. Huwag kayong makinig sa sinasabi niya. Sila'y magkakasama. Fu yan. Maghintay ka sa akin. Ang kahihiyan na natamo ko ngayon. Balang araw ay ibabalik ng 100 beses. Hintayin mo si Ginoong Wangshuan. Pagkatapos mong sumali sa amin, ikaw ang unang bumagsak. Paano? Hindi mo mapigilan ang galit sa dibdib mo. Mula ngayon, ay magiging aking tunay na guro. Tinatanggap ko. Ang sakit na ito, ang saya ko. Sayang, hindi nakita ni Master. Bakit babae siya? Napakagaling ni Wang Chuan. Hindi ba lalaki? Bakit? Pakinggan ang pangalan ko. Dapat ba akong maging babae? Ganito rin ba? Ang Diyos ng Wang Chuan ay palaging napaka-misteryoso. Ano bang kasarian niya? Lahat ay mga hula lang natin. Bakit may suot na maskara ang Diyos? Pero tingnan ang katawan na ito. Dapat ay isang napakagandang babae. Ang Diyos ay isang babae. Sabi ni Chen Yang dati. Si Chen Yang ay nagpapanggap na Diyos ng Wang Chuan. Hindi man lang siya tumingin sa salamin. Anong meron siya para ikumpara sa Diyos ng Wang Chuan? Tama nga. Sa ganyang anyo niya, gusto pang makipag-ugnayan sa Diyos. Huwag sanang madumisan ang pangalan ng Diyos. Maligayang pagdating sa lahat. Sa aking pagtanggap sa pag-aalay ng pasasalamat. Bakit ang tunog na ito ay parang pamilyar? Hindi. Hindi posibleng. Siguro ay isang pagkakataon lang ito. Sa event na ito, hindi lang ako ang pangunahing tao. Kundi, tawagin ng mga Diyos bumangon. Maari kayong magbahagi ng karanasan. Pakiusap sa lahat. Maging malaya sa pakikipag-usap. Diyos ng Wang Chuan. Ano? Gusto mong makita ang Diyos ng Wang Chuan? Dito, marami ang gustong makilala si Diyosa ng Wang Chuan. Sobrang dami. Ngunit hindi lahat ay may karapat-dapat. Tama. Yung mga makakapag-usap kay Diyosa ng Wang Chuan. Sino ba ang hindi kilala? Natanyag na Diyos. Ikaw ang pangulo ng isang grupo. Ilan lang ang iyong mga pera.
Wala talagang pakialam ang Diyos dito. Kaya, parang sinasabi niyo na magaling ako. Ito, walang hiya. Talaga namang may lakas ng loob siyang lumapit. Talagang walang kaalaman sa sarili. Hintayin mo lang. Sandali lang. Magiging katawa-tawa ito. Mawawala ng mukha sa karagatang Pasipiko. Santo. Bakit parang? Itong dalawang tao, hindi sa salo-salo ng pagtanggap ng guro. Maling pagkakaintindi sa pakikipag-ugnayan. Sila, parang nagkakasal lang. Nga. Talagang bagay na bagay sila. Ang ganda ng kanilang pagkakapareha. Parang pinagsasaluhan ng baboy ang repolyo. Isa lang itong maaasahang baboy. Anong swerte naman ng batang ito? Bakit ang daming Diyos na nagbibigay daan sa kanya? Baka mali ang napiling Diyos. Nga, tama lang ang pwesto natin dito. Diyos, tiyak na hinahanap tayo. Hindi natin dapat hayaan na magtagumpay ang batang iyon. Nakuha na ang pakikipagtulungan sa paggawa ng mga pangarap. May interes ba ang Diyos sa hangin at grupo para sa mas malalim na pakikipagtulungan? Talagang parang kahoy ang guro. Dapat sa ganitong oras, diretsyo ng halikan, manumpa ng soberanya. Parang hindi tayo magkakilala. Anong uri ng kooperasyon ito? May interes ba ang Diyos? Bilang konsultant sa Fenghe, sweldo mula sa Fenghe Group, bawat buwan, 20% ng kita. Pumunta na ako. Ang yaman naman, 1,200,000,000 bawat buwan. Pero ang Diyos ng Wang Xuan ay totoo. Ginoong Fiu, nangangailangan pa ba kayo ng tagapayo? Diyos, dakilang Diyos, dumating na kami. Ginoo Wang, bakit ang bilis mong tumakbo? Nagmamadali ka bang ibigay sa amin ang pagbati mula kay Diyos ng nakalimutan na ilog? O kaya, nagmamadali kang makuha ang kooperasyon. Pero nakikita ko ang itsura mo. Parang nagmamadali ka nga. Nakakahiya siguro. Ako ay Diyos ng Wang Xuan. Isang espesyal na panauhing imbitado. Hindi ka naman karapat-dapat magsalita. Ginoo Wang. Ikaw ay, hindi ka. Matagal nang nangako. Nasasali ka sa amin sa paggawa ng mga pangarap. Totoo naman iyon. Anong kumpanya ang gumawa ng mga pangarap? Hindi ko narinig iyon. Ninakaw ng gumawa ng mga pangarap ang tao ni Ginoong Fiu. Ang hangin at ang 21 milyon. Gaano kalaki ang pinapagana mo? Wala akong ganoong kalaking pera. Ginoo, basta pumunta ka lang. Anong kailangan mo? Matutugunan ng kumpanya. Sino ba ang hindi marunong magpanggap? Kahit 1,200,000,000, hindi nila mailalabas. Sa hinaharap ang kumpanyang ito, mas mainam na umiwas na. Iyon lang. Tumahimik ka. Sinong nagsabing hindi ko mailalabas? Nagawa na ang Dreammaker bagong laro. Pero ito ay nagkakahalaga ng 100,000,000. Siyempre, hintayin ang paglulunsad ng bagong laro. Ang halaga na nalikha ng bagong laro ay 60%. Lahat ay para sa iyo. Akala ko mas mataas pa. Mas mabuti pang mag-isa ka na lang. Kahit papaano ang pawis at dugo ay nasa sariling bulsa. Tama. Sige, papayag ako. Tingnan mo, talaga mas gusto pa ng Diyos na tayo ang mangarap. Parang tinadyakan ng asno ang ulo ng guro. Pero ako naman, may isang kondisyon. Huwag kang mag-atubiling sabihin. Kahit pa na kailangang tumawid ng apoy o bundok. Ako si Wang, handa akong gawin. Noong pumunta ako sa kumpanya ninyo, tinatalsik ninyo ako. Gusto ko ngayon agad. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Lumuhod sa harap ng lahat. Saan ko ilalagay ang aking mukha sa hinaharap? Ang Pangulong Wang na ito ay talagang walang utang na loob. Paano niya naisip na tatanggihan ang Diyos ng Wang Xuan? Tama. Nga. Diyos. Ako. Nagkamali ako. Hindi lang ako ang dapat mong pasalamatan, di ba? Narinig ko na ang dating namuno sa bagong laro ay masigasig na nagtrabaho. Pero sa huli ay pinalayas mo siya. Siya ang dapat mong lapitan at humingi ng tawad. Siya nga. Ginoo. Siya ba yung cute na si Chen Yang? Anong sinabi niya sa'yo? Chen Yang, ikaw na cute. Sinira mo ako. Kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Itong maliit na cute, talagang wala ng pag-asa. Gusto mong tingnan. Sino ako? Chen Yang. Paano ka naging Diyos ng nakalimutan na ilog? Ako palagi yun. Kayo lang dalawa. Hindi nyo alam ang totoo. Ito, tapos na, talagang tapos na. Chen Yang, nagkamali ako. Hindi ko dapat ikaw pinalayas. Kailangan ka ng kumpanya. Chen Yang, nagkamali ako. Mali ako. Ngayon palang nagsalita, huli na. Yung bagong laro, dadalhin ko sa kumpanya ng Shiguang na magde-develop. Sa paggawa ng pangarap, bibilhin ko rin. Tungkol naman sa inyo. Magsilabasan kayo agad sa harap ko. Gong Presidente. Impossible.
Impossible. Siguradong nananaginip lang ako. Chen Yang, bakit ka nakawin ang bagong laro? Bakit? Binabalik ko ang sa akin. May problema ba? Akin ito. Chen Chachu. Kahit na ibigay ko ang bagong kumpanya ng laro. Sa iyo, hindi mo rin ito kayang ayusin. Mga kaibigan, ang Shiguang Company ay akin. Kung interesado kayo, welcome sa lahat ng sasali. Sa mga patakaran ng kumpanya, isa lang ang alituntunin. Hindi pwedeng pumasok si Chen Chachu at ang aso. Hindi kikilalanin ng kumpanya ang sahod at bonus ng empleyado. Walang masamang patakaran. At hindi rin mangyayari ang workplace bullying. Ang layunin ng kumpanya ay, ang mga may kakayahan ay dapat magtrabaho ng higit. May mga ibinabayad, ay may kapalit. Guro, ito ay parang pinipigilan mo ako. Ako ay iyong estudyante, guro. Simula nang ikaw ay naging ang namumuno ng bagong kumpanya ng laro. Hindi ka na magiging aking disipulo. Guro, guro. Guro. Hindi. Ayan. Noong una, sinadya mong sabihin iyon. 2 milyon, di ba? Nadiskubre ka pa rin niya. Kumikita ka na ng 8 milyon bawat buwan. Kulang pa rin ang ganitong pera. Kulang talaga. Siyempre, kulang. Kailangan pa rin magbayad ng sahod. 你让我多么心动，遇见你是生命中最美的彩虹，冥冥之中